Papanood mapapakinggan sa impian ng CCA News Philippine News Channel TV 83 tuwing araw ng Sabado alas 2 hanggang alas 4 ng hapon ang Kastigadora Aksyon Agad. Ito maaksyong kumakalampak sa mga duwali sa ating ahensya at lalo na sa mga land grabbers na inaangkin ng mga lupain ng mga maralitang walang kaalam-alam sa usaping palupa. Lumapit kayo sa Kastigadora Aksyon Agad tungo pag-ulat ng ating bansa kapayapaan at sumaating sumunod ng sumunod ang mga Okay, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Narito po tayo sa ating programang Kastigadora Aksyon Agad. Master Jen? Oy, magandang hapon po sa inyong lahat. Hindi na ako magpapasalamat muna. Ganun. Dahil minamalat ako. Oo, talagang yung panahon po natin ngayon, masyado po talagang kakaiba po ang klima talaga ng panahon po natin ngayon. Kaya sa mga kababayan po natin, dahil malapit na rin po ang Kapaskuhan, so kailangan din po natin magnilay-nilay at mag-ingat po. Dahil ang panahon po ngayon ay talagang iba na nga po talaga ang klima po natin. Sabi nga po nila, talagang may mga pagbabago po talaga na nagaganap po sa ating bansa. Kaya kailangan po talaga yung kung ano po yung mga regular na ginagawa po natin, kumain po tayo ng mga masustansyang pagkain para makaiwas po tayo. Pero hindi dahil hindi po kami kumakain ng sustansya, syempre siguro dala po ng ating mga ginagawa po, no? Kasi masyado po talaga tayong busy itong mga nagdaang araw po. Kaya talagang hindi natin pong maiiwasan, ano? Alam nyo, at totoo lang, itong mga nagdaang yung malakas na bagyo, Master Jen, talagang antindi po ng dumaan na bagyo po sa ating bansa na talagang kundi dahil nga po, no, kahit na winawasak na nga po talaga ng mga ilang mga illegal logging po ang kabuntukan po ng Sierra Madre. Sana naman po, sa nangyari pong malakihang bagyo po, ay magtanda na po talaga ang mga ilang po talagang mahilig ang sumabak sa mga mining, illegal logging. Alam niyo po, isa yan sa mga nakakasira po talaga sa kalikasan po talaga, no? Although kailangan din po talaga natin ng mga kahoy. Siyempre natural po yan dahil mayroon po tayong mga pinagagawa. Pero yung sobra-sobrang pagputol po ng mga matandang puno na talagang sabi nga nila kung tayo magpuputol ng puno, kailangan magpapalit din tayo ng mga bagong puno. Para siyempre ay pagdating ng mga ilang taon, dumaan man ng 100 years, 20 years, babalik muli yung mga puno, mga pinutol po ng mga ilang illegal loggers. Sana nga po ay matuto na nga po ang mga ilang pong mga tao sa gobyerno, no, na magkaroon naman po tayo ng malasakit sa ating Mother Earth. Sabi nga nila, kung hindi dahil nga po, yung mga ibang scientific weather forecast na nagsasabi, nang dumaan, kitang-kita naman po talaga sa kami, nang dumaan nga po ito sa Sierra Madre, para po pero ayan naman po sa isang pumunta po sa ating bansang Amerikano na isang weather chaser po, ay sinasabi niya na natural lang daw po yung na ang isang malakas na ulan kapag dumapo na daw po yan at talagang hindi po talaga yan dumapo sa pinaka lugar kung saan talaga ito sa dadapo, ay nagwawash nga po talaga yun. Pero sa paniniwala nga po ng mga ilang dun mismong nakatira, no, sa malapit po dyan sa Sierra Madre, ay talagang isang malaking himala po at talagang nabubuhay o gumigising nga po si Sierra Madre kapag may mga ganitong pagkakataon na talagang ilang dekada na rin po ang itinutulong po sa atin ng Sierra Madre. Kaya sana po sa mga dyan, kasi may dating kasabahan tayong masa dyan sa Channel 4 na talagang walang, noon pa niya sinasabi talaga, sa Dagundong na darating ang panahon ay magiging problema na natin ang climate change. So, nangyayari na po talaga na biglang may mga ganitong maitinding super typhoon na po na which na dapat ang mga dinadayo lang nito, yung mga lugar talagang kaya at may kakayanan talagang ma-secure yung kanilang bansa. Pero alam nyo, ang Pilipinas, kung dadayuhin talaga tayo ng super typhoon na hindi po agad talaga ito nalusaw, malaking problema po ito na talagang dagdag pa nga po natin dyan yung mga ginawa nga po na dapat pangharang po sa baha, hindi naman ho talaga lahat ay naharangan po. Siyempre, napakalaking pinag-uusapan. Hindi kasabihan yun, Jen. Ang kasabihan dyan, yung sinasabi mo, yan ay kasabihan ng mga land grabber. Ayun nga. Silang may gawa niyan. Ayun nga. Kaya wag na natin anuhin pa yung kasabihan. Kalukuhan niyan, gawa ng land grabber. Hindi, sila kasi ang isa kasi sila, yung mga talagang nasa politiko rin, katulad na lang ng mga gobernador, mayor,
in general po talaga, sila naman ang may authority na payagan ang kabundukan na putulin o hindi putulin. Ang nangyayari nga, bakit pinuputol nga? Siyempre, sino ba magbibigay ng ano yan, ng permiso o permit? Siyempre, magbabaksak po yan sa gobernador, sa mayor, especially mayor po. Yun ang pinakamalaking, pinakamalaking sources yan sa kanya kukuha ng permit yan So, magkakasabot na rin po yan talaga sa politika. Mahirap naman po magbinta kasi daang taon na po. Taon na po. Hindi na bintang yan by document yun nga po. Siyempre, sabi nga nila, kailangan may hawak pa rin tayong mga dokumento. So, ako, base lang po ang aking mga sinasabi sa nangyayari po. Kasi nakita nyo naman yung porwisyong inabot. Napakalaking, napakalaking kawalan. Nakita nyo nangyari sa Cebu, isang maunlad. At saka maraming namatay na mga hayop. At saka dapat po, kung tayo po mag-aalaga ng mga hayop, once na may sakuna, parang membro na po natin ng pamilya, unahin na po natin yung safety nila. Ang nangyari po, nataranta yung may poor babies, nauna pa silang lumabas doon, kaysa doon mismo sa alaga nila na pagbalik nila sa kanilang dating bahay, mga matigas pa sa bato. Siyempre, kita nyo, kaliit-liit lang naman ang bibit-bitin ninyo Ano ba inuna nila? Di yung mga kwarta nila. Kaya nang matapos ang bagyo, ang daming nakuha ng mga bundle. Sino ngayon ang nakikinabang? Di ba? Kaya nga po sinasabi po namin sa inyo, ang lahat po ay may kabayaran. Dapat po talaga maging aware po tayo sa nangyayari po sa ating bansa ngayon. Dahil mahirap pong magtukoy kung ano po talaga ang problema ng Pilipinas. Dahil sa totoo lang po, ang nangyayari po sa ating bansa ngayon talagang sa politika po na masyado pong magulo. Pero syempre, yung mga nagdaang pong rally, yung mga nakilahok po, at least, nailabas nila yung kanilang mga sama ng loob. Although mga may personalan na, lahat naman sa politiko, wala naman tayong sisinuhin. Lagi naman gano'n. Kung may hindi nagawa, ay talagang ang sisi talaga sa kanila. Di ba? Kaya dapat, yung mga iilan din mga katulad nating mamamahayag. So, maging, sabi nga nila, transparency, at saka yung talagang nasa gitna. Pero dahil ang nangyayari nga po ngayon, sobrang talagang sakurap na po talaga. Talagang mismo ang tao na po talaga ang lumalantad para ilabas po nila yung kanilang sama ng loob. Alam niyo, wala naman tayong galit sa gobyerno. Lahat naman po ng mga dumaang presidente ay talagang sinusuportahan naman po ng mga iilang mga media siyempre, hindi naman mananalo yan sa ating bansa kung hindi natin sinuportahan yan Siyempre, may mga pagkakataon lang talaga na hindi na isagawa yung talagang naipangako. Siyempre, sabi nga noon, pag nangako na nga naman kumbaga kalabisan na, kung tutuparin. Pero yung sobrang ganun po yung nangyari. Kasi for the first time lang po talaga nangyari yung ganito sa history po. Yung talagang pagkalugmok po. Paano na nga, naisip ko nga, kung sa panahon nga po ng pandemic, at ang hindi nga po yung dating presidente, hindi ko po sinasabing ang presidente po ngayon ay walang nagawa. Nagpakita na rin naman po siya sa Cebu. Nakita naman po ninyo, ay dinalaw naman po ng ating Pangulong BBM yung Cebu. Hindi na nga natin na-monitor kung ano po yung mga iba. Pero marami... Dinalaw nga. Kaso, nagbebenta pa sila ng bigas na 20. Hindi ko na alam. Sa kukuha ng pera yung mga hinayo pa kayo. Alam kaya ng tupa. Yun ang hindi ko na alam. Kasi, ang mga nababayad nyo. Dapat binigay na lang, di ba? Pero, ang na-monitor ko kasi yung mga vlogger na talagang namigay talaga ng cash. Kahit nga yung artistang sikat na sikat sa ABS-CBN, hindi na nga daw siya nagtitiwala sa politiko. Siya na mismo bumili ng mga kakailanganin para sa mga kababayan po natin sa Cebu. Yun ang dapat. Kung gusto natin mag-humanitary at alam naman natin wala na tayong mapapalako, idadaan pa natin yan sa mga kapitan. Idadaan pa natin sa mga nakaupo yan. Lalong nagkakupit-kupitan na. Tayo na mismo na mga Pilipino na may kakayanan ang pumunta sa lugar na yon para magbigay ng tulong. Alam mo, tama rin naman yung ginawa ng isang artista na hindi ko na po tutukuyin. Kung talagang gusto natin tumulong, hindi man tayo politiko, basta't medyo tayong kakayanan kahit papaano na talagang hindi naman tayo talagang sabihin mo apektado ng super typhoon at may kakayanan tayo, bakit ba naman hindi? Kaya lang, syempre, at least siguro magagawa na lang ng mga ibang mga kababayan natin. May mga kamag-anak din po yan sa Cebu, sa Visayas, sa Mindanao. Talagang panalangin po talagang isa sa mga matibay na sandigan po para po makaligtas po tayo sa anumang uri ng sakuna. Pero syempre, hindi nga po nakaligtas yung mga iilang bahagi po kahit sa kamay nilaan na talagang lumulubog. Alam ko nga po talaga ito, mga sinisip-sip na nila yung mga lintik na mga basura na yan
sabi nga ng isang magaling na senador sa Amerika, ang alam ko ito yung naging yung dating presidente na si Senator Obama, yung kanyang anak, ang Pilipinas po ay lubhang mayaman. Ang problema lang po talaga ito, yung mga korap po na politiko. Alam mo, sa totoo lang, kung ako masusunod lang ang dapat unang-unang baguhin, hindi ho presidente. Kasi ang unang-unang gumagawa po ng batas ay ang mga congressman at saka senador. Yan ang mga dapat po talagang mapalitan. Kasi once napalitan po yan, silang gumagawa ng batas. Sila ang sabihin na lang natin na gumagawa ng mga pondo. Makaisip, maglabas ng pondo kung paano. Kaya ang isa po talagang solusyon. Yes. Hindi ho lahat. Pwede natin isisi sa isang tao lang. Alam mo, sabihin po natin nagkasabwatan dyan, kahit po sa ang larangan, lahat po yung gustong kumita. Pero wag mo masyadong garapal. Ang hirap po sa inyo, parang gusto nyo, kayo lang ang anak ng Diyos. Kayo lang ang anak talaga ng talagang buong dakilang lumikha. Aba, may mga tao rin po sa paligid ninyo na dapat po nating tulungan. Ano ba naman yung isang sakong pera na kinamkam ninyo? Isang bayong lang, ibigay mo sa Pilipinas siya pag hindi, hero ka pa. O di pagdating mo, kita nyo na, napapanood po ninyo sa mga nagbablog ultimong si Satanas. Tinatanggihan na sila. Ito po ito po padagdag pa sila. Ito hindi po pagpapatawa sa realidad. Kung kayo mga matatalinong tao, ang ibig sabihin po ng mga pinapakitang ito po, na kahit sa kabilang buhay, kung merong mas masama po sa atin na nilalang, nasa ilalim po na talagang nilalang din po ng Panginoon, meron pang mas masama sa atin, tumatanggi, natanggapin sila. Napakahirap po yan. Dito pa lang sa Pilipinas, dito pa lang po sa mundong ibabaw. Sabi nga nila, kakaunti lang po ang buhay natin. Dapat kung binibigyan po tayo ng mahabang buhay, dapat magpasalamat po tayo sa araw-araw po na bumigising po tayo, na buhay, humihinga po kahit may konting karamdaman. Ipagpasalamat po natin sa buong dakilang lumikha sapagkat may mission ka pa talaga sa mundo na talagang nabubuhay ka pa sa kabila ng mga kasalanan. Alam mo, isa lang naman ang talaga nangyayari sa atin yung super typhoon. Nangyayari po yan sa ibang bansa. Ang ibang bansa, kapag may nangyaring ganitong mga malaking dilubyo, ang talagang politiko dyan, nakahanda. Talagang ang pera, hindi nila pinakikialaman niya. Pag sinabi talagang yan ay calamity fund, para po yan sa calamity fund, kahit pa sino pang demonyo, sino pang nag-utos dyan, yan po ang talagang sa kanila. Hindi po nila yan gagalawin. Sa atin po sa Pilipinas, kahit sabihin mo, nakatuo ka na, may pangalan na, pinirmahan na, for release, abay, pakikialaman pa talaga ng mga ibang ganyan sila kagahaman. Alam niyo po, kung tutukoy, hindi ko na kailangan magtukoy pa ng mga senatong, ng mga congressman, mga mayutong. Kasi alam nyo sa sarili nyo, kayo mismo makakaramdam niya kung makakapanood ka ng news. Kahit hindi ka na mayor, kahit hindi ka na senador, hindi ka na congressman, alam mong nakinabang ka sa pera ng bayan na yan. Pero dapat ikaw mismo magmalasakit ka yung mga kababayan mo sa Cebu. O kahit hindi mo kababayan, hindi ka taga Mindanao, hindi ka taga Visayas, o sa ibang lugar pa ng lupalop pa ng mundo yan. Ano ba naman yung magpakitang gilas ka para kahit man lang sa kabilang buhay, nakapagbalik ka ng kabutihan? Alam nyo, hindi ako naniniwala na kailangan tumakbo, maging politiko para tumulong. Hindi, ang gusto niya bumalik. Yun ang gusto nila. Dahil gusto mo uli makakamukha. Yun ang problema. Alam nyo, sa totoo lang, hindi ko sakop ang isip ng isang tao kapag ko'y naging gahaman na. Kapag talagang pinasukan na ho ng kademonyo. Kasi ang pera po talaga, sabi nga, lahat ng uri ng kasamaan sa mundo ay pera. Pero imbis na magpaalipin po kayo sa pera, magpaalipin o alipinin nyo po ang pera. Ang ibig ko pong sabihin, ito lang po yan, napakasimple. Sa 100 pesos po, ano ba naman yung kupitin natin yung 2 piso? At least man lang yung 8 pesos para po sa ating mga kababayan. Ang nangyayari po, piso na nga, gusto pa ninyong bawasan pa yung piso. Wala na talaga mapupunta sa mga kababayan natin. Mamamatay talaga silang dilat ang mata. Alam niyo, nakakatulog pa ba kayo? Alam niyo yung nangyaring super typhoon? Kung tutuusin, kung hindi malakas ang pananampalataya ng mga Pilipino, at wala po talagang sabihin na lang natin, naniniwala man sila o hindi ang kabuntukan po natin na kahit pa paano nagbibigay po ng shield po sa atin, ng tabi natin na maging maproteksyonan po tayo, baka nawas na po tayo sa pinaka ng Pilipinas. Kung tutuusin po yung super typhoon na yun, nakita nyo nagdumaan sa Taiwan yun?
Halos ang tao kayang walisin. Ganun po siya kalakas. Kaya kung iisipin niyo po babala na po yan ng kahit na sino. Kasi sawang-sawa na rin po tayo na laging ginagamit ang Panginoon Magising naman sana kayo. Isipin nyo na tayo ay nilikha ng nasa taas para maging magpakatao. Alam nyo, mas madaling maging madaling maging tao. Pero mahirap pong magpakatao. Sana po sa nangyari pong dilubyo sa Pilipinas ay maging aral na po ito sa mga congressman o congressman, sa mga senador o sa mga senatong. Magising na po kayo. Gumawa po kayo ng mga batas na talagang walang butas. Alam nyo, madali yung gumawa ng batas Hindi naman ako abogado. Pero based po, tagal ko po sa pamamahayag. Kumbaga, ang nalalaman ko po ang batas po, madaling gawin kung talagang gugustuhin. Dahil yan, pinagmimitingan po yan, pinag-aaralan. Pero dapat, ang unang-unang iisipin nyo, pag naipasa nyo ang batas, implement nyo. Walang pagkakaiba po yan sa lupa. Ang tagal na po yan, may third alias na po yan. Ilang dekada na po ang dumating. Bakit hanggang ngayon, naghahantay pa rin ang Maharlikans? So, nakita nyo? Ako po, sa totoo lang po, hindi po ako against sa kahit na sinong politiko. Dahil naniniwala po ako na walang taong lubhang masama. Ang nagiging masama po dyan, yung mismong kagahamanan ng isang tao. Ang isang tao po kasi, parang sakit po yan Hindi pa malala, kapag naagapan, gumagaling po. Pero pag hindi po naagapan, katulad din po sa political natin, kung hindi po talagang walang makukulong, walang maaalis, hindi ko na inaantay pang magbalik ang kahit na sinong politiko ng perang kanilang nakuha. Wala akong gano'n sa history. Ang sa akin lang po, kung talagang may pagkakataon, at sinabi naman po ng ating Pangulo, na mayroon siyang ipapakulong ngayong Pasko. Hari nawa nga po. Baka siya na yun. Hari nawa. Alam ko kasi ayoko manghusga. Taliwas tayo ngayon sa opinion na yan Ako hindi nanghusga sa Pangulong Marcos. Dahil unang-una. Nakapirma natin. Yun nga. Wala namang, kaya nga hindi naman natin pwedeng isisi lang yan sa iisang tao lang yan. Magkakasabwat po yan, conspiracy. Ang tanong, wala nga gustong umamin. Wala nga pong gustong magsalita. Ang gusto nilang magsalita, pinatago naman nila. Ngayon, kung lalantad naman, sana nga po makarating ng Pilipinas para nga po makapagsalita. Alam niyo, sa totoo lang, habang may pagkakataon pa ang mga taong bayan, hindi pa ho ganung masyadong galit. Nag-aantay pa rin po ang kahit na sino, kahit na nga ibang relihiyon, na hindi ho inaasahan natin, lumantad na rin po. Huwag na natin antayin pang ang Mindanao ay magwala pa. Hindi pa nga matapos-tapos ang Bangsamoro na yan Wala pa, Ayoko nang tukuyin kung anong religion ang nagpa-meeting yung nakaraan na nakita naman ninyo. Ayoko nang panggil, sinabi mo pa talaga. Hindi pa nasag yan, hindi pa. Diba? Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, ang pag-aaklas ng isang tao, sulsul din po yan Isipin natin. Yan Iglesia, Catholic. INC. Pagkatapos, Jesus, parang born again. Ang tawag ko dyan, pag ako nagagalit, dahil minsan hindi sila totoo, born again. Ganun ba? Nasunog na. Yan. Seven Adventist. Seven Adventist, okay. Tsaka, meron pa. Matindi. Baka kung ano masabi mo, masama pakiramdam ko. Ang akin lang, sa totoo lang, talagang medyo masama ang pakiramdam ko. Hindi ako talagang sasama ang pakiramdam mo. Sa atin, yung mga relihiyon, maski na anong gawin nyo, iba-ibang dikta lang yan. Pero isa lang naman din ating Panginoon. Walang iba. Siyempre. May mga kanya-kanya ng sinamdikta na itinuro. Pero kung tutuusin, isa lang. Isa lang talaga. Panginoon. Walang tatandaan niya, huwag kayong magkakamali. Isa lang. Isa lang naman talaga. Iba-ibang pamamaraan lang. Makakampi kayo kay Satanas. Dalawa na yun. Hindi ko alam sa kanila. Ibang sabi ni Jesu Cristo, pamamaraan na yun. Kung kayo'y namatay, hindi ko nasagot kung kinuha ka ng demonyo. Ayun lang. Diba? Sasagutin ko lang. Kung kayo ay naging mabuti,
nang para sa akin, ako'y itinawag nyo. Oo. Bubuhayin ko kayo. Ayun lang. Yun ang salita niya. Oo. Di ba? Oo naman. Marami na mga ano dyan eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, mahirap po talagang manghusga ng kanya-kanyang mga belief po. Kaya ang sa amin lang po, no, matuto po tayo sa nangyari po, ito pong nagdaang typhoon. At ngayon, kung may mga darating pa pong mga ganitong klaseng gawin natin dyan. BBM, dapat o nakaraan, schedule kami talaga ng Malacanang. Ilang kami dyan, mga 20, sana nga baka harap natin ang Pangulo. Mr. President, iniisip ko baka ako gumit up ka na. Di ba? Oo, ang dami nang nagagalit Ang daming nagagalit. Ngayon, ang akin lang, baka may pagkakataon pa. Baka next week, pagpunta ko dyan, maniwala ka, ikaw pa rin ang uupo kung susundin mo ang ating Panginoon na tinatanggi mo na ikaw ay bangag. Okay, kaya hindi ka bangag, kaya bangag ka, basta magkausap tayo, magandang maganda, maniwala ka. Maging totoo lang tayo. Yun lang ang atin. Yun ang hinihintay ng mamamayan, yun ang hinihintay ng mga taong bayan bago mag-rally sila sa katapusan. Ewan ko lang kung matutuloy yun, kasi maraming Hindi mga pa, usapan. dahil mahaba pa kasi ng mga extension May mga usapan na possible na hindi ho matuloy. Pero anyway, alam sa totoo lang, no? Sabihin niya, pagka possible na hindi matuloy, susurenderan nila yung pera. Naku, ako makikipagpustahan po ako sa inyo, hindi ako mahilig magsugal. Wala akong magbabalik ng ganun ako, Diyos ko po. Hindi natin masabi yan, malay mo. Ayo, kasi. At sisipon po ako, pasensya na po. Sinisipon po ako sa sinasabi ni Master Jen. Kaya abangan nyo po sa second batch po natin, sa second hour po natin, yung liham kasaysayan po ni Vicky tsaka ni Maximo. Ano po ba talaga ang mas matimbang? Yung pag-ibig o yung pamilya? Yan ang aalamin nyo po, tutunghayan nyo po yan maya-maya po. Kasi alam nyo po, yung kwento po ni Maximo at saka ni Vicky, malaking bagay po ito sa ating mga kababayan na talagang, kasi sabi ko nga po sa inyo, sabi po kasi sa mga Chinese po, bago po kasi sila magpakasal o makipagrelasyon, talagang yan, pinapatingan nila kung soulmate ba nila. Siyempre, iba-iba naman ang paniniwala kasi ng mga Pilipino para hindi na, para naiiwasan po talaga sa kanila yung pangangaliwa, paghahanap ng iba. Ayan po yung kasaysayan nga po ni Vicky at saka ni Maximo. Yeah. Actually po, yung kwento na yan, Master, dahil matagal na itong lumiyam sa atin. Actually, ikalawang liham niya na ito, yung pinaka-pinali na ito, ng buod ng kwento. Sa akin lang, sabi, ikaw bibigay ng payo kasi si Master Jen talaga. Katwiran pala. Si Master nagbibigay ng katwiran. Kung ako po, sa opinion ko lang, mahirap po talagang mamili. Pero wala naman dapat masakripisyo Sabi nga nila, hindi natin mararamdaman ang pagmamahal kung hindi pa rin po nanggagaling niya sa itaas. Yan lamang po ang masasabi ko. Kaya sana po mamaya tunghayan niyo po yung kwento ni Vicky at saka ni Maximo. Anyway, bumalik po tayo, Ito po mga nakaraang araw. Kay doktora ba nandyan? Sinong doktora? Yung kay doktora na inalagaan niya yung pasyente. Ay, titingnan natin. Basta kung umabot tayo doon kasi mahaba ang kwento ni Vicky tsaka ni Maximo. Kasi ito yung, alam niyo po, ito po kasi yung pinagmitingan po namin ng ilang beses po ito dyan po sa isang coffee shop kung paano po namin ilalathala yung kanilang kwento. Kaya marami po kami mga binagong lugar at saka yung trabaho para hindi po malaman ng kanilang pamilya. Kaya syempre, dahil nagmumonitor nga po daw sa Castigadora at alam ng mga kamag-anak na ilan doon na naging client po namin yung isa sa kanila. Hindi ko tutukuyin kung sino ang kliyente sa kanila. Kaya kung sakali, dahil nakamonitor po sila sa Castigadora, kahit ilang Sabado po kaming hindi nakapasok, ay gusto nilang malaman kung itatampok po namin dito sa Castigadora, Latigo, yung kasaysayan po ni Vicky. Actually, hindi kasi yung pangalan Vicky tsaka Maximo, hindi po nila tunay na pangalan niya. Para po sa kanilang pagkakilanlan po. Alam nyo po, pag pamilya po talaga ang apektado, kailangan po natin talagang mag-ingat kasi may mga masasaktan po tayo. Pero ito naman po, pagbibigay daan din po natin mismo sa letter sender para maaga pa lang kasi kaya pa naman agapan to Master Jen
marami pang pwedeng isakripisyo o hindi naman pwedeng isakripisyo. Sa akin, kung ako tatanungin sa kwento na to, wala namang dapat isakripisyo. Pwede pa rin naman, pero kailangan lang talagang maging aware tayo sa mga ginagawa natin. Ay nauna. Ang second, yun ang pinakamahirap. Oo, totoo naman yun. Kaya maaari ang katilang ko dyan, yung nauna, okay. Ayun nga, Naunahan ko na kayo. Yun nga yung sinasabi ko, wala namang pwedeng hindi basta wala lang masasakripisyo. Hindi naman kailangan iwanan. Pwede Maski pa rin naman. Sinasabi niyo pang family na yan. May mga ano na sila. Kaloob na sa taas yan eh. Oo. Yan ang wala tayong magagawa. Sila naman nakakaalam yan eh. At syempre, ganun po talaga. Kaya nga sabi nila, there is no perfect crime. Yeah, wala po talagang perfectong krimen. Pero ganun pa man, kahit na po sabihin natin na sa mga ilang masyadong mga yung concern sila sa kanilang mga religion po nila, no? Depende po yan. May mga bagay po talaga na hindi na po talaga po pwede. Pero sa mga sabihin natin na mahilig sa mga superstitious belief, marami po silang mga pamamaraan o mga ways para po itugma yung kanilang love life. At syempre, madako po tayo doon sa humingi ng tulong po sa amin, ano? Alam mo yung mga love life, pag matagal na, lalo nag-iinit. Ay, oo. Mainit talaga. Parang impyerno. Para ba yung aircon na hindi ko maramdaman ng lamig dito? Hindi, ginagawa kasi yung yung opisina natin. Napansin mo. Diba? Kaya medyo na-develop na. Hindi ko maramdaman. Aray ko. Hindi na nga tayo makahinga sa ubo natin. Gusto mo pa palakasan yung aircon? Ay, Diyos ko. Alam niyo mga kababayan, no? Napaka-unpredictable po talaga ng mga kastigadora. Ibig sabihin ng unpredictable. Kasi yung mga sala sa init, sala sa lamig. Para bang ako'y pawis na pawis sa kanya. Ay, pawis na pawis talaga. Hindi ko malaman. Hindi, magpapawisan talaga sila. Kaya nga sabi ko sa'yo, Master J, mag-ingat ka rin sa binibigay mong ano sa kanila. Kasi, may mga pamilya na to eh. Sabi mo nga, ikaw, pabor ka sa ang nauna. Ay, nauna. O, di ba? Yan. Pag pinagkaloob sa taas, ayan nga lang. yun ang magpapasya. Pag nagsalita na ako second, yun na rin ang pasya. Ano ang gagawin natin? Kaya nga, wala namang problema doon. Siyempre, una rin na makakaano niya, pag binasa natin yan, yung mga taong makikinig sa istorya ni Maximo at saka ni Vicky. Alam niyo nang makita ko nga po si Maximo, hindi po ako makapaniwala versus Vicky. Hindi po talaga ako makapaniwala, pero wala po talaga tayong magagawa. Love is love. O, di ba po? Alam niyo po, minsan, sa isang, kaya natin pinag-uusapan niya kasi masyado na tayong hyper sa mga pinag-uusapan natin, politiko. Alam na natin ang kwento ng politiko eh. Hindi na natin masyadong mai-broadcast pa para sirain. Wala naman sisirain sa kanila eh. Hindi ba kami nagkakausap ni BBM eh? Hindi nga eh. Para magkasundo kami. Sa nangyayari ngayon, hindi na kailangan pang duktungan. Hindi naman natin pwedeng i-broadcast yan nang wala akong budget. Alam mo naman yan. Alam din nila yan dyan. Naku, ang kastigadora, hindi pwede magpagod. Oo nga. Kaya lang, syempre, sabi nga nila, sa mga... Yung ko, baka madulas ako doon. Sa mga detalyeng ibibigay kasi nila, syempre, kailangan ang tao rin sa sang-ayon. Alam nyo kasi, sa dami na po nang nangyayaring krimen sa ating bansa, talaga, napakahirap po talaga. Hindi krimen ang kailangan natin doon. Ang kailangan natin doon, ginhawa. Number 1, media and blogger. At mamamayan. Ayun. Dahil ang maglalakad niya, media, blogger, mamamayan. Ayun na nga. Sawa na nga ang tao eh. Ako, sa pananaw ko, sawa na ang tao. Sila lang ang sawa, tayo hindi sawa. Ayun lang nga. Yung mga kakampi nila, sawang-sawa talaga. Lumulutang talaga sa ano. Oo. Alam niyo mga kababayan, kaya pinag-uusapan natin yung mga liham kasaysayan. Kahit pa paano, ma-refresh naman po yung mga utak natin. Masyado na po tayong ginagambala ng mga problemang pang-nasyonalidad. Alam mo, siya, hindi ko naman sasabing wala tayong pakialam doon. Kung kaya nga tayo nang gagalaiti. Nag-aalala dahil sa nagdaang super typhoon. Kaya dapat po talagang alagaan po natin ang ating kalikasan. Matuto po tayong magtapon ng tamang basura sa mga lagaya. Sa bahay
bahay po ninyo, yung mga ipunin po ninyo yung mga bote ninyo, magiging pera nyo pa. Pagsama-samahin nyo po yung inyong mga mumu. Kung may mga aso kayo, ipakain nyo sa kanila. Kung special naman yung aso namin, hindi kumakain ng mga mumu. Ang pagkain nito sa trinoma pa. Hindi mumu ang kinakain nito. Kami mumu ang kinakain sa hindi mumu. Masyado pong spoiled to. Kaya nga, yun lang ang atin. Siyempre, walang ibang tutulong sa kalikasan kundi tayo na ring mga tao. Nasa tao yan eh. Kahit nasabihin mo hindi na nga kumikilos ang gobyerno, tayo pa rin, baboy pa rin tayo, salaula pa rin tayo sa ating kapaligiran. Wala pong halaga kahit na sip-sip-sip-sipin nila yung lintik na mga basura na yan. Kung tayo din mismo ay pabaya, ay kailangan maging aware din po tayo, tulungan din po natin ang ating pamayanan. Kahit maging malinis tayo sa sarili din nating bahay, hindi lang sa sarili lang natin. Kailangan sa loob ng bahay, o yung mga dapat itapon na, yung mga hindi nyo ninyo ginagamit na pwede ipamigay sa mga mahihirap o ibenta ninyo, iukay-ukay ninyo. Eh alam niyo naman dito, lahat binebenta na eh. Ultimo laman loob ng tao, binebenta na. Yung pa kaya mga bagay-bagay na yun, ibenta nyo kung ayaw naman ninyo ipamigay. Eh kasi kami binibigay na namin yung mga balya-balyang mga bote dun eh. Halos talagang sako-sako na eh. Sumusuko na lang sa amin yung yung kumukuha eh. Minsan di na niya kinukuha. O kaya atambaan kami ng mga lagayan ng soft drinks. O kaya kahit pa paano po, nakakatulong tayo sa Mother Earth. Ay ang problema nga po, yung naghahakot sa amin, sumuko na rin. Kaya tayo, makakatulong po tayo sa kalikasan kung tayo po mismo ay magiging aware po tayo. Eh syempre, alam nyo naman ngayon, kung iaasa nyo ng iaso sa ayuda na lang ha? Sinasabi nila, mga kamag-anak, kakilala lang ang nagkakaroon. O, piluhin mo. Eh kami, sa tagal na namin sa San Mateo, dekada na. Never pa kami nakatanggap na ng kahit na anong tulong. Baliktad nga eh, tayo ba nagpapayuda? Kami ba nagbibigay? Diba? Eh minsan nabahaan kami, katulad sa Undoy, abay pumila lang ako sa barangay, bakit daw may medyang nakapila? Eh di sinagot ko sila, nabahaan din ako. Makakapag-coverage ako, nakapaanga lang ako, di ba? Yung ba naman kailangan pa dapat lahat yan bigyan, hindi po namimili. Namimili po. O, di ba? Itong nagdaang bagyo, kahit na ba hindi binaha ang buong Ampid Uno, eh dapat mayroong mga nabigyan. May mga nabigyan, yung totoo daw na baha. Pero based doon sa nagsumbong sa amin, mga kamag-anak din na binaha. O, di ba? Kaya karma is real. Ang binaha din, yung mismo mga kamag-anak din nila. Kaya sila din ang nakinabang. Eh okay lang, hindi na lang kami namahagi. Hindi na kami nabigyan. Hindi naman kami nabahaan eh. Pero kahit pa, kasama kami sa nagbabayad ng tax. O, sa binabayaran namin tax na yan, na dapat ang kinakain mo lang sa ganito, ganyan, magkano lang. O magkano tinatanggal. O, isa kami sa nagbabayad ng tax na dapat, napipil din namin yung mga tax na binabayad namin. Eh, wala namang saysay eh. O, kung makasingil-singil pa ang gobyerno, akala mo malaking krimen na. If I know, yung mga binabayaran lang naman namin ng mga napupunta lang naman sa bulsa nila. O, magpapalitan naman ng kapitan. Hindi ko na naman alam kung matutuloy ba itong eleksyon na ito. Hayahay naman kung di matuloy ang eleksyon. Hayahay naman yung mga nakaupo. Arceo, si Kagawad. Ayan, dapat ang tumakbo. Ikaw sinasabi ko sa'yo, ikaw na ang tumakbo. Yun ang dapat tumakbo. Yan. Yan ang dapat na maging kapitan ng barangay UP Campus. Matagal na namin sinasabi sa iyang Kagawad Danny Arceo na ikaw talaga ang talagang the best kasi ikaw yung makalalapitan pa dyan sa UP. Magampanan mo. Yung natin, kakanain na natin yan. Magampanan mo. Katulad na lang yung hindi nagbayad na nasa Cavite may na. utang ka sa akin nasa Cavite Ikaw ang dapat nag-aasikaso. Hinahanap na ni Kadani yun. Ano na nangyari? Baka akala nabulsa mo pa yung pera o nabulsa pa namin. O ikaw naman ang kausap doon. O, ikaw ang dapat maging kapitan ng Barangay UP Campus. Para patawag natin yan dyan. Oo, kasi may mga
kamag-anak pa rin naman yan dyan. At least pag ikaw na nga naman ang kapitan, madali na para sa'yo na ipasundo at para makausap, magkaharap-harap. Eh syempre, ikaw naman pagkagawad, kasi nilang ba naman ang ginagawa ng kagawad? Sa kapitan pa rin talaga ang baksak niya, ang kapitan pa rin na magdidesisyon. Kaya hindi ka makapagdesisyon nga, Kapitan Arceo. O diba, Kapitan Arceo na talaga. Alam mo, pag tumakbo ka, kahit yung nakasakay namin na... Tatakbo yata si Bong Madla di ba? Hindi, kahit yung nakasakay namin na taxi driver na kilala ka, at eto pa, ang marami sinising sa amin yan. Kagawad. Gaano katotoo na dumadayo ka pa ng Antipolo o Kogyo para doon ka magpakalasing? Ano? Minom siya doon? O, nagpapahagid ka pa. O, diba? Samantalang, bawal na bawal kang umalis ng UP. Aba, talagang, kaya nga nagchika, sabi ko, i-confirm namin yan kay Kagawa. Sa bagay, yung mga nagdaang magkakasama tayo, talagang may pinupuntahan sa Marikina yan, Master. Ang alam ko, may kamag-anak yan na pinupuntahan sa Marikina. Pero hindi ko alam kung sino si Kogyo. Hindi ko alam kung sino yun. Oh, di ba? Kaya Kagawad Arceo, pag nagkita tayo, doon ka na lang namin talaga sisitahin. At saka yung nagtitext, si ito naman, Master Jem, si LB Silva. Ikaw naman, pati ba naman si Princess? Si Princess, makikita mo talaga sa coffee shop yun. Kasi kasama nga namin yun. Sino? Si Ikaw ang text ng text kay Princess. Eh si Princess busy rin yan. Tinatanong niya lagi daw nasa kapihan talaga si Princess. Pag-meeting ako doon yan sa Starbucks. At alam mo naman, di ba, ang kinakain niya, talaga nasa trinoma. Ikaw naman, para kang bago ng bago dyan. Bihira ka. Itusera ka din eh. Kaya ikaw nga, naman, Silva. O, yan, ikaw nang bahala. Ito lang ang masasabi ko sa'yo. Yung tulong na ginawa ko sa'yo, na tumakbo ka dyan, kung alam mo lang ang pagod namin at gastos. Ngayon sasabihin mo, singilin? Bakit? Ang personal na inutang ko sa'yo ay 10. Hindi ba hinanap kita para bayaran ko? Oo, tapos na ngayon, eto, magkasumbatan yata tayo. Di ba nakalagay dyan sa atin, pulis at media pinagsama? Ayun na. O, di ba? Ngayon, eto ang masasabi ko sa'yo, Eto na. Anak ng tupang, anak ng daga. Sabi ko sa'yo, wag mo akong gagalitin, Silva eh. Okay naman yung Silva. O, yan ang sinasabi ko sa'yo. Okay naman yung Silva. Ako, pag may pera, maski yung binigay mo, 1,000, 2,000, hindi na dapat yun. Saan ka naman nakakita na tutulungan kitang tumakbo na walang budget? Hindi mo pa nga binayaran sa akin yung mga sapatos. Ang dami niyan. Alam mo, hindi natuloy ang Chinese New Year ko. Oh my God. Ano ba yan? Nakalista yan. Kaya kung ako'y hindi mo binibwisit, binibwisit talaga. kaya bayaran ko sa iyo yan, baka abono ka pa. Ayun lang. Oh. Pinabayaan mo ako, hating gabi, nakikipagkamay ako doon sa mga tao, parang ako ang tatakbo. Hindi ka naman dumating. Sa Kasiglahan, hindi ka dumating. Sa Burgos, hindi ka dumating. Hindi ka dumating. Hindi mo man lang inisip yung sakripisyo namin. Pagod na kami, wala pang budget. Ayun lang. Anak niyan to pa naman. Para ka naman hindi sanay. Ako, pag may pera ko, isang click lang. Hindi mo na ako kailangan sabi-sabihan. Pero kung ikaw ang sisingiling ko, sobra pa sa mga nakuha mo sa akin. Kaya wag mo akong bisitin. Antayin mo ako, hindi pa ako na-schedule ng Montalban. Oo nga, hindi pa talaga kami nakapunta dyan sa Montalban. Hinihintay ko magbayad yung 10 hectare dyan. Hanggang ngayon, wala pa. Hintay pa kami talaga. Maski bigyan kita ng balato at ako'y walang utang sa'yo. Ikaw ang may utang sa akin, pababayaran ko talaga sa yung mga sapatos. Nagagalit rin si Princess eh. Nagagalit mo si Princess. Kaya sabi mo, sana all. Sana all. Ano yung maging aso ka rin? Bata pa yan. Hindi kumakain ng tira-tira yan. Hindi kumakain ng... Ang pagkain yan, trinoma. Hindi kumakain ng mumu. Ano yan? Yung pareho ng aso nyo? Na mga tinatali lang para makain. Yan, hindi nakatali yan. Nasa opisina ko lang yan. Oo. Hindi talaga siya nag-ano. Kaya nga... Yung na-hospital nga ito. Kaya nga, di ba? Nagsumbong nga sa akin si Jenny. Sabi ko, ano? Si Silva? Nasumbong kita kay na
Kaganag. Pagkapunta ako ng Cavite. Ako nga, humihingi ako ng tulong dyan para tulungan kita. Hindi nga ako binigyan niyan. Yung hirap na inabot namin sa'yo, Silva, baka hindi mo alam. Magkasakit-sakit na kami. Ang ulanan kami. O, tsaka lagay 1,000, 2,000. Aray ko. Tapos sasabihin mo, inutang pa kita sa tindahan, masa ng 300. Malagay mo sa akin, bata. Nagbibigay nga ako sa bata, 1,000. Ano ba yun? Grabe ka. Alalahanin mo, media to. Oh, alalahanin mo. Kinalimutan mo na ang pinagsamahan natin. Sabi nga niya, what are friends gusto mo for? akong sumbatan. Huwag mo akong susumbatan dahil hindi mo pa ako kaya, Silva. Sabi nga niya, what are friends for? Lahat ng mga pulis ng Muntalban, nabigyan ko ng sapatos, maging sa PCRG, at walang sumumbat sa akin na katulad mo. What are friends for? Anuhin. At yung mga hinihingi mo, makakamit mo yan sa akin. Huwag mo lang akong galitin. Wala pa nga sa 2026 pa nga. 2026 nga. Diba? At Chinese New Year, di ba? Nagmamadali Oo, ka. 2026. Eh kung pwede lang magawin December ng di ginawa na namin. At saka inaayos pa yun. Kita mo, Hindi kinukumpleto pa basta-basta namin. yan. Parang ikaw gusto mo madali. May taxi nag-aabang. Parang kung taxi ka na nag-aabang. May taxi nga doon nag-aabang. Anyway, puro Ikaw sermo lang naman. ang nakapagpa-tricycle sa akin dyan. Alam mo naman nakamontero ko, Diyos. Hindi mo nga ako mabigyan ng panggasolina, 1 beses lang. Ang kapalit pa niya, ilang sapatos? Isang bag yun, 6 na sapatos. Bayaran mo yan, bibigyan ko sa'yo 5,000 mo. 5,000 ba ang 4,000? Ay, baby, sa Gcash. Ah, sa Gcash pa niya. Ewan ko sa inyo, di kayo nakakaalam yun. May mga record naman na ano yan. Hindi, akin kasi. Ito si Silva, ewan ko ba? Anak ko pa. Ang pulis, magkatugma tayo sa lahat ng bagay. Pulis at media Anak ko pinagsama. pa. Ako pa ang tataluin mo, Silva. Wag mo nga akong tinatalo dahil ako, kailanman hindi ako nagkamali ni minsan. Mas nga si Kernel Naganak, nahihiya sa akin yan eh. Hindi lang ako nakakapunta sa kanya. Isang punta ko lang ito, magbibigay ng budget sa akin yan. Ba't ang dami ko naman text dun kaya no? Kaya Diba? hindi ko na nga inaano. Siguro dadala na nga din sa ano Tama. nila eh. Sa kakakulit nila eh. But anyway, no, sabi ko nga po sa inyo mga kababayan. Alam mo kung mga 50 mil, gumastos din ako sa iyo. Ay nako, kahit naman sabihin mo pa sa kanya, ibabalik ba niya yan sa'yo? Ang sasabihin niya, na tulong hindi mo na lang sa sa'yo, baka kanya. maputulan ako ng kuryente yung 10,000. Binalik ko na kaagad sa'yo. Oh my Dahil God. personal ko yun. Oh, Saway ka. Hindi, tsaka hinanap ka pa nga namin sa manggahan, ano? Bino mo kung hindi saan pa. Hindi intentional, ang tagal-tagal mo kung saan paikot-ikot. Ilang beses pa ako nagpagawa ng tarpulin mo. Aray ko, Nakasama mo si Nini Inares. Ayun lang nga. Di ba? Hindi ka naman sumipot sa Burgos. Hindi, tsaka di ba sabi nga namin sa iyo, ang pagtakbo kasi, kailangan talaga yan, may line up. Hindi ka pwedeng tumakbo kasi subok na namin yan sa dating chairman namin ng PSD, si Joe Cordoba na mayapa na. Ano na kami dyan? Kung hindi na namatay si Cordoba? Alam na namin yan eh. Ang tanungin mo dyan si Governor Inares. Si Ito at si Nini. Milyon din ang ginastos namin dyan. Hindi mo na maiyaano talaga Ilan ang yun. tinakbo yan? Bukal. Mayor. Kapital, Doon, konsihal, konsihal. vice mayor. Hindi nanalo. Bakit ka mo? Ay, yung gumuro ko eh. Oo. Nagbigay pa si governor ng budget. Ako Oo. mahawak ng budget niya. diba? Di ba sinabi ko sa'yo, pupunta tayo kay governor para ihingi kita ng budget. Hindi naman siya Hindi sa akin. ka rin nagpakita sa Nag-aantay akin. ako mag-chat para habang may sasakyan pa sana kami noon. Magagamit natin yung Montero. May Montero ka, ayaw mo namang gamitin. O ano gagawin natin? Nangihinayang ka, magpagasolina. Oh, sabi mo, yung Siyempre, asawa mo lang dapat mo nagda-drive. Kaya nga sabi sa'yo, kapag gusto, may paraan, maraming paraan. May paraan kami makakapunta ng Montalban. Kung may pagkakataon, wala naman kami business ngayon sa Montalban. Dahil hanggang ngayon, wala pa naman talagang... Naunay ko yung lupa dyan. Pag Wala pang nagbayad, ano, walang problema. wala pa naman tawag talaga sa amin niya sa Amityville kung anong confirmation dyan. May sinama nga sa aming tao, wala namang ginawa kundi mag-shopping na mag-shopping. Paano makakabayad ng lupa yun? Nauuna pa yun. Dapat habang wala Ang pang sabi sa'yo, maangkin. Silva, asikasuhin mo, ikaw ang presidente ng Ay, ano asikasuhin dapat dyan. yung gawin? Mga walang titulo yung mga kapitbahay mo, magpa-seminar ka at pupunta kami. Kikita ka pa dyan. Napakalinis Para mo kumita ka, kitain dyan. mabawi mo yung nagastos mo. Di ba sinabi ko na sa iyo? Wala eh. Hindi
hindi ka nagsusumikap na magpamiting. Ikaw pa naman ang presidente ng HOA dyan. At least yung mga yan, makikinig sa'yo yan, kung may respeto Alam mo, sa'yo kaya yan. ka tumakbo dahil sa sulsul niya mga kapitbahay Di mo ba hindi niya. kayo? Hindi mo naman kaya. Ang nangyayari, Paano naubos yung pera ko? Di ba? politiko tumakbo kasi ka na yan. wala kang lineup eh. Oo, pag tumakbo ka talaga ng walang line-up, suntok sa buwan yan, bro. Huwag kang aasa ng, ng isang iglap na mananalo ka lang. Kasi lahat ng nananalo ngayon, ang tanong dyan, dapat may 3 kang G. Tingnan mo, sinasabi ko sa'yo, di ba, ang G ko, 3. Oh, 3 yan. Di ka God. pwedeng Gold and gun. Oh, di ba? Sa kaso mo, Pero nga kailangan na ganun. sa kaso mo, hindi ko alam kung may gold ka. Wala kaya tang gold. Hindi, ang meron lang siya God. Meron siya. God. Kasi mother... Dahil police yan eh. Hindi, God. Kasi wala na sa pagkapulis eh. Nagma-mother butler ngayon sa simbahan niya. Yan, mas maigi pang gawin yung makakaano na yan ng spiritual mo. Yung maging mother butler para mahugasan yung mga kasalanan ng mga taong nakapaligid sa iyo. Alam mo? Yung liham, baka mamaya Ay, matagal pa yan. Matagal pa ang liham. Wala pa tayong 1 oras. Kaya marami pa tayong pwedeng sabihin na hindi po nila alam. Total, Ako hindi ako nagagalit sa'yo. Oo, walang personalan. Naiinis lang ako sa sumbong ni Jenny. Hindi ako nagsusumbong. Totoo lang yung sinasabi ko. Pati si Princess, inaano mo. Sabay ka. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo mga kababayan, sa isang tao, kung kayo tatakbo ng politika, isipin niyo pong mabuti muna ng 1,000,000 beses at may 3 kayong G. Yung gold, gun, and God. Kasi pag wala kayong Diyos, paano kayo makakatulong sa mga mahihirap? Kung wala kayong gold o pera, paano kayo magpapasahod, magpapakain ng mga libo-libong mga Pilipino? At gun, kahit paano nyo poprotektahan ang inyong sarili laban sa mga kaaway ninyo kung meron man o wala, kailangan natin ng sandata laban sa mga taong nagbabalak sa atin. Kahit sino! Iba na ang ngayon ang mundo natin ngayon. So kailangan lagi tayong nasa track record na talagang ang pag-iisip natin advance na. AI na nga ngayon eh. Pwede na nga ako magpagawa ng itsura ko eh para hindi na ako mapagod ng kakakuda. Siya na lang yung uutusan ko. Yun po yung AI. Yan po yung na-discover po ng magaling na si Tesla. Kung may kakayanan po tayo at mayroon tayong pera, magpapagawa tayo ng AI. AI na tayo ngayon eh. So, kailangan maging advanced na yung ating mga pag-iisip. Hindi naman tayo yung hindi ko sinasabing robot tayo. Pero ginagawa tayong robot dahil sa kasalukuyan po nating nararanasan po ngayon. Na nagiging sunod-sunuran tayo, nagiging bingit-bingihan po tayo sa mga nangyayari. Dahil una, ayaw nating madamay. Ayaw nating masangkot. Dahil delikado pag nasangkot ka ngayon. Mahal ang abogado. Ha? Pag ikaw wala kang kapit po sa mga autoridad, na pag inita ka, kawawa ka. Wala kang boses, aapihin ka. So, kailangan po talaga lagi po tayo maging vigilante po sa ating mga pang-araw-araw. Dahil walang ibang magtatanggol po sa atin kung hindi ang ating mga sarili. Sekundary na lamang po yung mga kaibigan natin. Siyempre, ang Panginoon, nahandyan po yan eh. Pero walang makakasalba po sa atin sa panahon po ng krisis kung hindi ang ating mga sarili. Dahil yung mga taong nakapaligid po sa atin, kami napakaraming nakapaligid sa amin, na umaapaw, sumisiksik liglig po ang ating pera, parang mga langgam po yan. Pero nang dumating po yung pagkakataon na meron po kaming project na halos naubos po talaga, wala ni isa sa kanila. Kung meron mang dumamay sa kanila, ang hinahangad kagad nila yung kapalit. Kasi kaya sila tumutulong dahil alam nila yung nilalakad namin, malaking pera. Kapag lumabas na nga naman yun, hindi lang basta babayaran lang sa halagang nakuha. Triple-triple. Kaya nga marami akong tinanggal. Kaya nga, ikaw lang namang hindi nakikinig sa akin. Sinasabi ko sa'yo, yung mga dapat bigyan, yung mga taong hindi ka kailangan bulahin. Dahil hindi mo naman kailangan bulahin pa eh. O katulad na lang isang kasama natin, nanawa rin siya. Ikaw nanghihingi ka na ng balato, parang gusto mo, bigyan mo pa kami ng pecha kung pera niyo bibigay. Hindi nakatiis, nag-abroad. Yung problema niya. Yung pala kasalanan ni tatay, nasa sakyan, tsaka kondo. Bahala na si tatay kung ibibigay Hindi niya. na, pabibigay ko sa isang driver ko. Ganun lang yun eh. Wag kang pasaway dyan. Huwag tayong mag-concentrate. Tandaan nyo sa salapi. Kasi ang pera, madaling kitain yan. Basta masipag ka.
Pero pag sinira mo na yung pangalan mo sa pera, nagmukha kang pera, lahat naman tao kailangan ng pera. Sino bang hindi kailangan ng pera? Pero huwag tayong masyadong garapal. Kasi alam nyo, ang pera, mas madaling sumama yan sa mga taong alam nila na gagamitin sa tama. Meron kasing mga taong pag nakatanggap ng pera, shopping dito. Hindi ko sinasabi, hindi kami nagsha-shopping kami, ano kakainin namin. Pero hindi namin kailangan ilantad sa publiko. Kahit kumakain kami ng ganito, hindi na kailangan makita ng publiko. Ewan ko ba talaga bakit ginagamit ang social media na kakain lang sa Starbucks. Kailangan pa talaga ipaglantad. Kami po, nailabas po yung Starbucks ng halos 1 taong kami nag-Starbucks. Hindi ho kami ang gumagastos. Sponsor po yun. Pinakakain po kami doon. Kaya kailangan kong i-post dahil may bayad po yung ginagawa. Hindi katulad po ng makakilala namin. Makita lang na nasa MOA, nasa restaurant. Hindi ko alam ano kailangan palabasin. Pagyabang? Pagyabang. Alam niyo po, ang kayabangan, hindi ko nauubos yan. Totoo yan. Ang kayabangan, hindi nauubos. Pero ang kwarta po natin, nauubos. Hindi na po natin, tinan nyo, pagdating ng araw na hindi na kayo maka-Starbucks, hindi na kayo makakain sa mga haling restaurant, tahimik na tahimik kayo sa social media. Kami nga, isang araw lang kami nag-post lang ako sa French bread na may kamiting. Katakot-takot na batikos na ang pinagagagawa. Hindi naman kami nagpo-post. Kailangan kong i-post na nasa French bread. Dahil may kamiting tayo. Katakot-takot. Panay daw ang kape ng kape. Hindi ko kami nagkakape. Sa totoo lang, kahit sa Starbucks. Wala akong mahilig sa kape. Wala ko akong ibang ino-order nyo kundi choco mocha latte. Yan po. Yan Talagang pag in-order nyo sa Starbucks yan, hindi ko na sasabihin ng presyo kung magkano. Baka kaka-Starbucks natin, wala namang sponsor sa atin yan. Baka naman, Starbucks ng Makati. Alam mo, yan ang talagang namin ng Starbucks sa Makati. Talagang yan, 24 hours po dyan, bukas yan. Hanggang magsara po yan. Talagang inaabot po kami ng umaga dyan sa Starbucks dyan. Alam nyo, sa totoo lang, wala naman akong nakikitang, sabi nga nila, pag nakaganon ka daw na kape, social na raw yun. Pero pagdating sa bahay, ang pagkain yan, tuyo. O, diba? Yung kape ni Arman. O, diba? Kape ng kape, 3-in-1 lang naman. O, diba? Alam nyo po, yung kayabangan, madali po natin gawin yung kayabangan. Pero lagi nating iisipin, yung kayabangan, hanggang kailan natin kayang panindigan. Kami kaya namin panindigan, ilang taon na kami namimigay ng sapatos. Hindi kami pwedeng batikusin dyan, sabihin na si Castigadora namimigay ng sapatos na ganito. Dako, hindi pa po tayo mga magkakakilala. Talagang pinagkakatiwalaan po kami ng mga ilang negosyante na talagang binibigyan po kami ng daang libong pirasong sapatos. Biro nyo, ay mamimigay po natin ngayon 600 pieces po. 300 na mga kalalakihan na pang sapatos at 300 na mga pambabae. Kung hindi po tayo pinagkakatiwalaan ng mga negosyante na yan, yung nakaraan, kaya po natin nibigyan ng mga sponsor kasi hindi nga po natuloy yung kapaskuhan po ng mga Chino dahil hindi po nakarating yung aming inaasahang special guest. Baka ito, sinasabi ko na naman baka, kasi naatrasado na naman po yung ating event kasi hindi na ho ako nagbibigay ng detalye kung ano na ho ang nagaganap sa meeting na yan kasi marami na naman pong umaaligid na mga demonyo po dyan, pera na naman nakikiamoy. Kumbaga, pera na, kailangan pang gawing bato. Kasi kung hindi, alam nyo, kung wala ho kasing nakikialam sa event na yan, hindi sila naniniwala sa event. Pero abang na abang sila. Di ba? Abang na abang sila. Wala naman silang ambag. Kaya nga sabi ko sa inyo, hayaan nyo munang lumipas yung event na yan. Hayaan yung magawa ng IPC ang event na yan para mapatunayan din sa inyo ng taong ito na siya talaga yung kikilalaning hari at reyna. Ang nangyayari kasi, wala pa man, inukonsumin yun na. Kaya imbes na maglalabasan ng salapi, naantala tuloy ngayon maglabas ng pera ngayon. Di ba? Alam nyo, parang ako yan, yung sponsor sa amin. Kapag nakakarinig ng mga alingas-ngas yan, mga salitang hindi magaganda, ako ba maglalabas ako ng pera? Siyempre, namumuhunan ako Hindi maglalabas ng pera ang sponsor. Kaya kailangan inaalagaan po natin ang mga sponsor natin. Pag sinabi natin ipapamigay natin, kailangan natin ipamigay. Hindi natin kailangan itago yung mga ibinigay nila. Kaya nga, kaya yan, subok na subok kami ng mga sponsor namin. Pag sinabi namin itong petsang ito, uubusin natin yung sapatos na yan, uubusin po namin yan.
Walang matitira dyan. Kung wala, meron naman kaming sarili, iba naman yung sponsor sa amin, iba naman yung talagang pamigay. Kaya sa mga tumatawag po sa amin, tama po yung magpa-chat po kayo kung anong sizes po, screenshot nyo po yung mga nakita nyo kung ano yung gusto. Para yung pa lang, lalagyan po na ng pangalan sa karton. O ito, ganitong size na ganyan. Pero hindi ko pa ho pwedeng ibigay ngayon. Dahil magkakaroon din po kami ng event sa December 29, ang CCN News, malalaman pa po pag meetingan pa po yan. Malalaman pa yun. Kailangan natin bigyan yung mga kasama nating opisyales diyan po sa CCN. Kaya baka ma-advance yung kilala ko lang. Oo, yung kilala. Yung talagang pipiliin natin sa ating publisher para syempre haharap ka sa mga talagang mga taong hindi basta-basta. Kaya babalik ko ang ating programang Kasigadora sa ilang saglit lamang po. Alam mo, Okay, muli po nagbabalik ang ating programang Kasigadora. Action agad dito po yan sa CCN News Philippine News Channel TV 83. Diyan po yan sa YouTube channel. At syempre dito po sa FB live streaming po tayo. Mapanood po, hanapin po ninyo ang CCN Patrols para po mapanood po ninyo ng live na live po ang ating programa. Well, anyway, sa ikalawang pagkakataon po, ikalawang oras na po tayo dito po sa ating programang Kasigadora. Ay bibigyan na po natin ng daan ng kasaysayan nga po ni Vicky at saka ni Maximo. Sabi ko nga po sa inyo, sana po maging aral po ito, no? Ito po ay kasaysayan po ng ating kababayan na talagang ibinigay po at pinagkatiwala po sa Kasigadora ang kanya pong kasaysayan. Alam niyo po, marami po akong binago dito para na rin po sa seguridad po nung kapwa-pamilya nila. Kasi sila po ay mga dating, sabihin natin mga dating pag-ibig po na muli po silang nagkita. Yan. So, babasahin ko po ang liham po ni Vicky. Dear Kasigadora, tawagin na lamang po ninyo akong Vicky. Nagtatrabaho po ako sa isang government employee po. Matagal na rin po ang aking trabaho. Alam po ninyo yan, Kasigadora. Matagal na rin po ako nang ikinig ng inyong programa noon pa man. At lagi ko pong sinusubaybayan ang inyong mga liham kasaysayan tungkol po sa mga ibinibigay po na problema po. Ako po yung lumiham po sa inyo para po ibigay po ang isa pa pong kasaysayan po. Ito po ang kwento. 3 taon po ang relasyon ko kay Maximo. Binata't dalaga pa lamang po kami. Tumagal po ang aming relasyon dahil nga po sa aking trabaho at the same time po sa trabaho din po niya habang po siya ay nag-a-apply din po sa ibang bansa. Kumbaga, ang kanya pong trabaho, Kasigadora, ay OFW po. Habang ako naman po ay nagtatrabaho po bilang sa government employee po. Tumagal po ang relasyon namin ng 3 taon na wala pong kaalam-alam ang aking mga magulang. Hanggang dumating po ang pagkakataon na may nakilala po ako sa isang online po. At naging magkaibigan din po kami. At di po nagtagal ay niligawan din po ako ni Roman. Kasigadora, nang alukin po akong pakasalan ni Roman, ay hindi ko po muna ito sinagot. Bagkus ay bumalik po ako o nag-usap po kami ni Maximo kung ano po ang plano niya sa aming pagsasama. Ngunit nagulat po ako sa kanyang sinabi na hindi pa daw po siyang handa na lumagay sa tahimik. Dahil po dito ay lubusan po akong nasaktan. Sa tagal po ng aming relasyon na halos alam ko na po na kami po magkakatuluyan, ay narinig ko po sa kanyang hindi pa po wala siya handa. Kaya po, nang magkausap po kami ni Roman, Kasigadora, ay tinanggap ko po ang kanyang alok na magpakasal po pagbalik po niya ng Pilipinas. Kaya makalipas po ng ilang buwan, pag uwi po na niya ng Pilipinas,
ay nagpakasal po kami ni Roman at nabiyayaan po kami ng magkasunod na anak. At ganun pa rin po, taon-taon po ay nag-a-abroad po ang aking asawa. Ito lamang pong nagdaang taong ito ay muli akong nakabalita kay Maximo. Nalaman ko po na nakapag-asawa na rin po pala siya. At nalaman ko rin po mismo kay Maximo ang napangasawa po niya ay walang kasing bungangera. At lagi po niyang nilulustay ang lahat ng kinikita. At nasabi po sa akin ni Maximo na pinagsisisihan daw po niya na hindi po ako ang kanyang pinakasalan. Sa ganong pagkakataon, para na rin pong nabuhusan po ang nasaktang ko pong kalooban sa sinabi po ni Maximo na nagsisi siya sa napangasawa niya. Pero sa napangasawa ko po, Castigadora, ay wala pong pagsisisi. Dahil lubos po ang aking kalagayahan, dahil mayroon po akong isang tahimik at maayos na pamilya, na kahit na matagal po kami magkalayong mag-asawa, ay panatag po ang pamumuhay po ko dito sa Pilipinas. Pero ito pong nagdaan ay bumalik po ang aking asawa. Pero bago po nakabalik ang aking tunay na asawa, ay muli po kaming nagkita ng aking si Maximo. At may gusto pong sabihin sa akin si Maximo na ituloy po niya ang aming relasyon. Gusto na nga po niyang iwanan ng kanyang asawa. Pero ako po ang nagsabing huwag dahil iba pa rin po ang merong sariling pamilya. Dahil hindi naman po tatagal Castigadora na magiging kami. Mas pipiliin ko pa rin po ang pamilyang meron ako kaysa po yung pamilyang meron po o magkakaroon po ako ng bagong pamilya. Castigadora, nais ko pong hilingin po sa aking liham na ito na paano ko po pagsasabayin na wala pong masasaktan sa pagitan po ng aking ex-boyfriend at sa aking pong pamilya o asawa. Dahil sa totoo lang po, mas mahal ko pa rin po si Maximo kaysa sa tunay ko pong asawa. Kung pagmamahal po ang pag-uusapan, mahal na mahal ko po si Maximo. Ngunit, kung sa pamilya naman po, mas pipiliin ko rin naman po ang aking asawang si Roman. Dahil wala pong pagsisisi, dahil siya po ay responsabling ama at asawa. At sa totoo lang po, Castigadora, sa akin po niya pinagkakatiwala ang pagtulong niya sa kanyang pamilya. Sa akin po dumadaan ang lahat at ako rin po nagdidesisyon kung ano pong tulong ang ibibigay ko sa pamilya niya. Kaya doon pa lang po, masasabi ko pong swerte po ako sa asawa. Ano po ang mabibigay ninyong katwiran sa akin? Sa totoo lang po, gusto ko pong ituloy ang relasyon po namin ni Maximo. Pero ayoko pong malaman to ni Roman dahil mahal na mahal ko pa rin po yung ex ko. Pero hindi po ako maaaring sumama kay Maximo ko sakali man po. Pipiliin ko pa rin po ang aking pamilya. Ano pong mabibigay ninyong katwiran sa akin? Sana po sa pamamagitan po ng liham po ito ay mapagkalooban po ninyo ako ng isang magandang desisyon. Dahil hanggang ngayon po ay nagsusumigaw pa rin po ang aking kalooban na makipagkita kay Maximo. Hindi po maiiwasan dahil magkababayan po kami. Pag umuwi po ako, nagkikita po kami ni Maximo. Sana po sa pamamagitan po ng liham ito ay mabigyan po ninyo ako ng katwiran. Lubos na gumagalang, Vicky ng Mindoro. So, take it away, Master Jen. Naku aray ko, parang ayaw ko yata. Naging aray na. Aray. Naaaray ako. Ganun ba? Ano nga ba ang pagkakaiba sa una at pangalawa? Ang para sa akin, may pagkakaiba talaga ang nauna. Dahil doon mo natikman ang lahat na gusto mo, maging sa tawagin na natin pangit pakinggan. Yun ang unang nakadonsenya sa'yo. Samantalang yan napangasawa mo, sabihin, latak na lang. Pero naging maganda ang pamilya mo. Dahil lang sa ang lalaki ay hindi ka makalimutan at ikaw pa rin, ayon sa temple na lumalabas sa akin, na maski anong gawin namin na pakiusap, na ikaw pa rin talaga ang kanyang mahal. Ano ang dapat natin gawin, Vicky? Sa sarili mo at sasabihin ko sa iyong katwiran, bibigyan na kita ng halimbawa.
para sa akin, wala naman ang asawa mo, hiningi ko na to sa taas ang basbas. Kasalanan ba ang umulit sa nauna sa akin? Yan ang talagang naka-message sa ating may kapal. Kasalanan ba? Kung sa kasalanan ang pagkakasala ko, ay uulitin ko ang nakaraan. Hindi mo na kailangan ulitin dahil nangyari na, nauna yan. Kung sakaling kayo ay magkaroon ng relasyon, isipin mo na lang, yan ang nakaraan nyo. Pero wag mong bibitawan ang iyong pamilya. Dahil may trabaho yan, kompleto ka, hindi ka naman niya pinababayaan pagdating sa financial. Ang anak mo, ganun din. Dahil hindi naman yan ang ama. Minsan, sabi nila, ang init ng katawan ng isang lalaki o babae, di pagbigyan mo, pareho lang naman kayong mainit. Dahil kayo ang nauna, bago sa dalawa, sa pangalawa, di ba? Hindi mo masasabi na kasalanan niya sa taas. Kung sakaling maulit, dahil mas nauna siya sa'yo. Parang pang nangyari dyan, tikman mo, titikim din yung lalaki sa'yo, pagtikiman na lang kayo. Dahil yung napangasawa niyang bungangera, hindi naman niya gusto, puno pera din ang gusto, kaya kanya naaalala. Dahil nakapag-asawa siya ng maling tao. Dahil ang katwiran namin sa kanya sa message, tinanggihan mo, tinatanong ka, mag-asawa na tayo, magpakasal na tayo, alam mo may nandiligo sa kanya sa abroad. Dahil yung lalaki niyo, tuhanin itong babae. Ang sabi mo, hindi ka handa. Ngayon, nagkaroon na sila ng anak na dalawa. Ngayon ka naghahabol. Di magtikiman kayo uli. Nasanay naman ng mga katawan nyo sa ganun, di ba? Ngayon, kung sakali magtikiman kayo, para maramdaman mo rin. At maramdaman ng lalaki, sabi nga nila, masarap ba yun? Ihingi nyo ng tawad yan sa taas. Dahil yan ay minessage ko na. Ang katwiran namin doon, nauna siya, nauna yung babae, kaya anuman ang pagkakasala nila, ikaw na mahal na may kapal ang magpapasya. Kasi meron pa doon, Jenny, na ano na... Part 3 pa, gusto mo may part 3 yan kasi yan. Kung sinong pinili. Halimbawa, magkita sila. Kung sinong pinili. Hayaan mo silang ilabas nila yung init nila. Anong klaseng init yan? Yan ang sinasabi nilang init sa tag-ulan at saka na tag-araw. Hindi naman yung ng tubig, ha? Oo, hindi. Kasi lang. malamig na ang panahon ba't nag-iinitan pa? Di ba? Kung sa studio ka, nag-iinit ako. Yan ang sabi sa Vicky. Hindi kasalanan. Hihingi ka rin ng basbas sa taas, ako may message na. Yan ang sagot, walang may kasalanan. Ang masama, nagpakasal ka, nangaliwa ka, ngayon mo lang nakilala tong lalaki. Iyon ang kasalanan. Yun ang kasalanan. Hindi naman. Dahil yan, karelasyon mo na wala pa siya. Kaya dapat marunong ka rin maglihim, ganun din yung lalaki. Marunong maglihim sa kanyang kinakasama. Okay? Correct. Go. So, ayan po, no? Narinig po ninyo ang liham kasi sayang po ni Vicky at saka ni Maximo. So, tulad nga po na sinabi ni Mas, i-remind ko lang po sa inyo, no? Sabi ko nga po sa inyo, mas malaking kasalanan yung kapangasawa ka at may bago kang nakilala, tinanggap mo yung relasyon na yon, malaking kasalanan po yung kasi may pamilya ka na eh. Pero ito po kasi, meron po silang tinatawag nilang nakaraan. So, hindi po ito closure. So, siyempre, malamang magkakaroon pa talaga ito. Malalaman natin ito, Master Jess, sa pangatlo nilang pagkikita. Kung ano mapagkakasunduan nila. Sana nga, ay mapag-isip-isip nila kung ano yung talagang dapat piliin nila. Yung kanilang pagmamahalan o yung talagang
titingnan nila yung kahinatnan para sa pamilya nila. So sila lang ang makakaalam po yan. Siyempre kami pong mga nagbibigay lang po ng katwiran sa inyo para kahit pa paano maliwanagan po yung mga dumidilim po ninyong pag-iisip. Eh, sabi nga nila, pag-ibig kasi, maraming nasisira po talaga, nakakasira po talaga ng ulo yan. Kung sira na ang ulo po natin sa pera, pagdating po sa pag-ibig, yan talaga. Iba ang pera. Iba ang pera. At totoo lang, ang pera, pwede pa natin yung ipagpaliban eh. Pero pag ang pag-ibig, kaya mong mamatay at saka pumatay nang dahil po sa pag-ibig. Eh, dapat ang mga tugtog dyan, sana 2 puso, kundi lang sana, Ano ba yung kanta ni Ogie? Yung kung mawawala ka. Kung mawawala ka. Dapat matugtog mo yun. Hindi, sa susunod na pagpaplanuhan natin yan. Halinawa, Ma'am Vicky, nakatulong po ang kasikadora sa naguguluhan po ninyong kaisipan. So, susunod po nating kasaysayan ay tungkol na naman po sa isa na naman pong government employee na naman po. Talagang sanay tayo sa government employee. Ito po yung taga Quezon City. Dear Kastigadora, ako po ay isa pong government employee po dito po sa QC. Matagal na po akong empleyado, halos dekada na po, Kastigadora. Ako po ay may asawa at may trabaho naman po ang aking asawa kahit papaano ay sumiservice po siya. Sumiservice po siya bilang driver po. Yun pong ibig ko sabihin. Ako naman po ay nagtrabaho sa isang government employee. Ako po ay talagang napaka-friendly ko po, babae man ang lalaki. Mas malapit nga lang po ako sa lalaki na mahilig po akong nakikita. Ang sabi nga po ng mga kasamahan ko ay playgirl daw po ako dahil maharot nga daw po ako. Ako naman po kasi mahilig lang po talaga ako makapagbiruan. Minsan, napaka-berde na po ng aking biro. Pero wala naman po sa akin yun, hindi binabaliwala ko. Wala naman po nakakalusot. Kaya lang, minsan binibigyan po ng mga nakakakita yung aking ginagawa dahil hindi daw po normal sa isang may asawa ang makipaglandian po sa kung sino-sinong lalaki. Na para bang ang tingin nila sa akin ay lalakero po ako. Pero para sa akin po yung Kasikadora, lang po yung parang pakikipagkaibigan lang po. Hindi ko po tinitingnan ko lalaki o babae. As long hindi naman po ko tinatalo. Pero minsan po, Kasikadora, meron pong nag-OT po sa aming kumpanya o sa pinagkatrabahuan ko po. Naging close po kami yun. Hindi ko po masasabing nagkaroon po kami ng relasyon. Para lang po nagkainuman po kami. At may nangyari po sa amin ng gabing yun. At hanggang naulit na po ng naulit. Pero hindi naman po namin napag-uusapan ng tungkol sa mga nararamdaman namin. Kasi parang wala lang naman po, Kastigadora, parang init lang naman po ng katawan. Kaya nasanay na po ako, Kastigadora, na kapag, sabi nga nila, pag merong pag-inom, may balak. Kaya may mga nangyayari po pag naikipag-inuman po ako sa mga ka-office mate ko o kahit na po sino. Ano po bang mabibigay po ninyong katwiran sa akin? Masasabi po bang playgirl ako o sadya lamang po talagang pagkakataon lang po ang hinihingi. Sana po sa mamamagitan po ng liham ko, mabigyan po ninyo ako ng katwiran. Lubos na gumagalang. Yan na, Kasikadora. Take it away. Pangalan mo hinayopak ang anak ka ng taga. Mo, ibang klase ka rin, ano? Ang una sa pangalanan. Ang sabi mo, kung titignan ka, playgirl. Parang playgirl. Ang nangyari nga, hindi nga playgirl. Ang tawag dyan, para bang meron akong kilala sa lugar ng isang tindahan na bumili ng soft drinks yung lalaki. May lumapit na babae. Ang sabi nung lalaki, anong gusto mo? Ikaw ba? Soft drinks o anong biskwit mo? Di ka mo kasi babae. Mga ilang minuto, nawala. Nawala silang dalawa. Yung pala nasa likod lang ng tindahan. Ano ba yan? Alam mo, kulang na lang ng ganun kasi nasa employee ka ng government. Ganun ka katindi. Kung titignan mo ng playgirl ka, pero hindi sangyari, yan, init ng katawan mo yan. Bakit? Kailangan pagbigyan mo. Kung nagkabiruan kayo, subasog ka kaagad. Ganun kadali. Diba? Natikman mo na. May nagbiro na naman na iba. Nandito ka na naman.
sa tipo ng pagtapat mo sa akin, nakawalo ka na eh. Pangklase ka rin. Kasi hanggang asawa nito, minsan lang siyang tabihan. Kasi parang, ano ba yung tumatawag na sa itlog? Sabi niya, Malimliman. Hindi. Luslos. Yun. May sakit na luslos. Yun. Kaya siya, sinamantala niya ang tumikim. Aray ko. Gaano namang kasarap ang tikim mo. Ano Ayun ba lang. yan? Yung hindi natin Nasarapan ka ba? Naku po. malamang, inulit-ulit, di ba? Diba? Ang sabi mo sa akin, may part 2 ka. Yung part 2 mo, yung pinakamatindi, hindi ko muna babanggitin dahil kalahati lang binayad ko. Ha? Sponsor niya. Sa susunod, okay? Okay. Kasi nawiwindang ako sa iyo eh. Naku, sabi ko, ayoko kitang bigyan ng pangalan muna sa pangalawa na. Sige. So, yan narinig po ninyo ang ating ikalawang kasaysayan. So, sana po, no, yung mga lumiliham sa amin, wag naman puro pag-ibig. Magbigay naman kayo ng mga tungkol doon sa government, ganito, ganyan. At paano maiba-iba naman, puro mga, talagang sabi ko sa inyo, sa pag-ibig, talagang nakakabuang talaga eh. Wala nakakaligtas talaga yun. Talagang lumalabas talaga si Sisa eh. Okay, para po sa ating ikatatlong liham. Dear Castigadora, tawagin na lang po ninyo akong si Anton, taga Quezon City. Isa po akong bisexual. Pwede po akong pumatol sa babae, pwede rin po akong pumatol sa lalaki. Nagkaroon po ako dati ng asawa at nagkaroon naman po kami ng isang anak. Ngunit nagkahiwalay din po kami dahil nga daw po sa pinatulan ko nga daw po yung kapatid niyang lalaki. At hindi po nagtagal ay namuhay na lamang po akong mag-isa, Castigadora. Kaya nagawa ko na rin po ang mga bagay na gusto ko. Andun po magsama po ako ng lalaki sa bahay o makipag-date po ako sa labas o may nililigawan din po akong babae. Pero natutuklasan din po niya yung aking nakaraan o aking ginagawa. Meron po ako naging karelasyon, may asawa po, Castigadora. Napamahal na po sa akin. Kaya naman po sinusuportahan ko po sa kanya mga pinasya. Sa makatuwid, naging mag-on po kami ng boyfriend kong may asawa. Ako po ang sumusuporta ng kanyang pamilya. Basta sa akin po siya mula Lunes hanggang Biyernes. Ngunit pagdating po ng Sabado at Linggo, doon po siya sa kanyang pamilya. Kaya panatag naman po ang aking kalooban na ibigay sa kanya ang lahat dahil umuwi naman po sa akin yung aking boyfriend. Pero natuklasan ko rin po na meron pa po siyang baklang kinahumalingan. At hanggang ngayon, hindi ko po masabi, Castigadora, na alam ko na rin po yung ikatatlo niyang sikreto. Tama po bang sitahin ko at palayasin ko at makipaghiwalay po ako sa boyfriend? Pero ang tanong ko, mahal ko po siya, kaya hindi po ganun kadali ang makipagtapos ng relasyon. Sa totoo nga po, Castigadora, marami na po akong loan sa opisina. Halos sa kanya ko na po naibigay ang aking ipon at sahod. Kaya hindi ko po siya basa-basa maaaring iwan. Ano po mabibigay niyong katwiran? Nawa po sa pamagitan po ninyo, kung ano man po ang ibibigay po ninyong katwiran, ay tatanggapin ko po at susundin, kahit po masakit. Lubos na gumagalang Anton ng Quezon City. Okay, take it away, Master Jen. Alam mo, Anton, pag nakikita kita, nanghihinayang ako sa iyo. Wapo mo kasi. Sayang yung gandang lalaki mo. Yan naman, tabingi ang mukha. Sino tabingi? Baka tabingi din yung sa baba. Ano ba? Pasaway ka. Ano bang nakita mo? May asawa yun eh. Mo. May asawa na yung boyfriend niya eh. Pati ba naman, ang masama niya, di ba sana kung di na i-involve yung pag-loan mo, pag-utang mo, yung simple lang na gastos. Yung parang panggastos nyo lang. Wag mong sagarin. Hinayang na hinayang ako sa'yo. Gusto ko sipain kita doon sa gate ko eh. Gusto mong kitang kagalitan, nangihinayang ako kasi yung mata mo, malantik. Malantik. Oo, kaya siguro naakit sa'yo yung babae. Yung babae, hindi namang maganda. Ano ba yan? Sabi mo sa akin, magaling yung babae. Gaano kagaling? Gumiling? Grabe ka. Ano bang klase ka rin? Ito lang mga sabi ko sa'yo. Ipagpatuloy mo nga yan, pero kasi ayaw mong hiwalayan eh. Anong gagawin natin?
Oh, ayaw mo hiwalayan niya. Bibigyan kita ng ultimatum 1 week lang, ha? Kapag hindi mo pa hiniwalayan yan, magbabayad ka sa akin. Pag hiwalayan mo, yung balance mo, wag mo nang bayaran. Okay ba tayo? Ayun lang nga. Hiwalayan mo, wala ka nang babayaran sa akin. Ayun ba yun? Pero kapag hindi mo hiniwalayan, talagang gusto mo yan, kasi yan ang sinasabi mo parati sa akin. Hindi ko magagawa, o magbayad ka, make it double, triple pa. Ha, Anton? Alam mo sa yung gandang lalaki mo. Okay. Ay nako, ano ba mga liham kasaytayan to? Lalo kong inuubo sa inyo. Ito may mas matindi pa dito. Yung sana, hindi lang kayo nagbabayad ng sponsor, yung basahin to. Kahit nga ang maalaala mo kaya o magpakailan, matatanggihan kayo eh. Masyado kayong hustler sa mga kwentong mga artista, babayaran mo pa yan. Ay mga nako. Mabuti ko Pasalamat nga kayo eh. Mga green ng mga ano nyo. At least paano po no? Malaking Kung hindi kayo nagbabayad sa akin, po siya ibubulgar. Hindi, kahit paano, kasi Kadora, no? Kahit paano, nabibigyan natin sila ng konting idea kung anong dapat nilang gawin. Kasi minsan talaga pagdating sa pag-ibig, mga tanga yung mga tao na dyan eh. May kakilala nga kami, di ba? Kahit anong talino mo at anong galing mo sa profesyon mo, kapag nabuang ka talaga sa pag-ibig, walang matalino, walang edukado dyan. Talagang lahat yan talagang loss of mind talaga. Yung mindset mo talaga nakafocus lang sa iisang bagay. Totoo po yan. Kaya nga sabi nga nila, ang payo, kung tayo po magmamahal, magtitira po tayo sa sarili natin. Para pag dumating po yung pagkakataon na iiwan po tayo o ipagpapalit po tayo sa iba, hindi po masyadong magiging masakit para sa atin. Kumbaga, kaya nating tanggapin ba? Kasi sa totoo lang, pag nagmahal nga po tayo ng lubos, pagkatapos niloko po tayo, talagang masakit po talaga yun. Wala pong kasing sakit po yun sa isang sugat na may sugat na nilagyan mo pa ng asin, kiniskis mo pa. Di, mas lalo na, di ba? Mas lalo ang sugat yun, talagang nagdudugo na, nilagyan mo na ng asin, kiniskis mo pa yung asin doon sa puso niya, eh talagang walang kasing kilot. Kaya sana po, no, sa mga umiibig, hinay-hinay lang po kayo. Kung siyempre, ang nagmamahal, binibigay ang lahat. Pero isipin din po ninyo na kahit ibigay nyo po ang langit at lupa dyan, kapag gusto po kayong lokohin yan, lolokohin po kayo niyan. Walang maganda dyan, walang pangit, walang perfecto dyan. Lahat po dyan. Kasi alam niyo po sa relasyon, yan, hindi man ako expert sa ganyan, pero based po doon sa mga nagbibigay ng advice, yan, yung binibigay na Master Jen. Isa lang po talaga dapat pag nagmahal ka po, kailangan, dapat i-focus mo na yung iiwan ka at saka hindi ka iiwan. Para kung mapunta ka doon sa iiwan ka, alam ko na, in-expect ko na to Parang mga ganun ba? Kaya sa mga lumiliham po sa amin, medyo maghinay-hinay po kayo. Kita nyo yung vlogger, na pinatay raw ng boyfriend. Palibasa, wala naman sigurong ginawa. Pareho silang lalaki. Nagpakamatay naman daw. Alam mo, yan ang mga love triangle na. Diba? Pinatay daw sa bumbong. Ang tanong ko doon, lumapit sa akin yung vlogger. Nakakaloka na yan. Sino magbabayad yan? Parehong namatay. Naaawa kayo? Hindi kayo na lang Ito, sa susunod pong liham po natin kay Suset. Dear Castigadora, ako po si Suset. Dati po akong GRO sa sikat na club dyan po sa Quezon Ave. Nagkaroon po ako ng asawa na siya po ang umahon po sa akin sa aking dating trabaho. Naging mabuti naman po akong housewife. At ipinakita ko po sa aking asawa na nagbago naman po ako sa aking trabaho. At lahat po ng halos ng kamag-anak niya ay pinapakita ko po kung gaano ko po kaasikaso at napakasimpleng wife po sa loob po ng bahay. Ngunit dahil nalaman po nila ang aking trabaho, nawalan po ng respeto ang kamag-anak po ng aking asawa. Palagi na lang po nilang pinagsasabi sa ibang tao na isa daw po kung masamang babae. At minsan nga pong merong pong nagkaroon ng handaan sa aming bahay, ay ilang beses po kung pinagtangkaan ng kapatid po ng aking asawa. Ngunit hindi ko po ito sinabi sa aking asawa para maiwasan din po ang kaguluhan, Castigadora. Dahil mahal ko po ang aking asawa at ayoko pong sirain ang relasyon ng pamilya niya. Ngunit, isang araw po, may nangyari po doon sa uncle po ng aking asawa dahil hindi ko po alam na nagyaya po siyang uminom. Hindi ko po alam o namalayan na nilagyan po niya ng pampatulog ang aking iniinom. Kaya nadatnan po kami ng tsuhin ng asawa ko sa kwarto po namin na hubot-hubad. Wala pong
wala po akong pagsidla, nagulat po ako nang hatakin po ako ng asawa ko at pagbubugbugin po at nag-away po sila ng uncle niya. Sa kasalukuyan po Kasigadora ay nandito po ako sa mga kaibigan ko at hindi pa po ako makauwi. Ngunit hinahanap po ako ng asawa ko. Tama po bang makipagkita at makipag-usap ako? Ano po ang gagawin ko? Nawa ko mabigyan po ninyo ako ng katulad. Lubos na gumagalang Suset ng Quezon City. Kita ba yung Master Jen? Si Suset ng Quezon City. Bumalik ka na lang. Tal, di ba? Yan ang Harapin mo, di ba? Wala ka na ba talagang ginagawang masama? Hingi ka na lang ng tawad. Alam mo naman, ni-rape ka lang, di ba? Hingi ka na lang ng tawad sa kanya. Pero pag hingi ka ng tawad, ipangako mo na talagang yun yun, hanggang sa huling sandali, kayo na. Wala naman siyang ginawa, di ba? Sa sulat, malinaw naman. Yun nga eh. Nagising siya, alam niya may hinalong pampatulog yung tsuhin ng asawa niya, pinagtangkaan siya. Di ba? Basta kung ganun, paliwanag mo, gaya ng pinaliwanag mo sa amin. Hindi kasi maiwasan niya pag ang trabaho mo talaga, mga kababayan. Kasi pag galing nagtrabaho sa ka talaga sa club, batik talaga yan eh. maski na anong Matik. sabihin mo, Yun talaga. magpakadisente ka, Oo, yun talaga. ang tingin pa rin sa'yo, Isa kang tatlo pa rin putik. ang mata mo. Isa kang putik. Diba? Ganun talaga yun. Maski na magpakadisente ka. Oo, kailangan Maski talaga. na sabihin mo nakatalukbong ka pa. Maski na anong pakita mo maganda sa kanila ay may batik na yan. Lalo't nakilala kang nagkasala. Katrabaho sa club. Yan. Number 1, ang hihingi mo ng tawad yan sa taas. Oo, yan ang makatulong. Bago ka humingi ng tawad, sa nagkasala ka. Oo. Pag sumang-ayon sa taas, ang bilis niyan. Tsaka magbago ka na. Yun Okay lang. naman siya eh. Kumbaga, mas sa sulat niya, sa pinaka-bukod, di naman talaga, siya eh, may kasalanan. Kumbaga, pinagtangkaan siya ng uncle ng asawa niya. Hindi ganun ang kwento niya sa akin. Ba't diba sa sulat? Hindi mo kasalanan yung binasi mo sa sulat na pinagtangkaan ka. Alam mo kung ba't ka pinagtangkaan. Paano pag lalabas ka sa kusina, parating nakabulis-lis yung hita mo. Minsan, nakaduster ka, wala ka pang panty. Siyempre, naakit yung uncle mo. Kaya hindi kasalanan kung raping ka. Ginusto mo rin yung mga hinayupak ka rin. Diba? Walang may kasalanan yan. Dapat nga eh, kung ako sa'yo, tatamaan ka pa sa akin eh. Kaya ang pakiusap ko sa'yo, humingi ka ng tawad para magkasundo kayo, maayos na yan. Pero kung tutuusin, kasalanan mo yan, kaya ka direct. Tapos. Ganun lang katindi, kaya ka-direct ako. Kasi naman, kung mapuputi talaga ang mga hita, ba nilalabas din yan? Bakit naman ako sa bahay? Sa kusina, nakadaste, tapos wala pang panty, nakabuka ka doon yung uncle. Masama na yun. Kasalanan niya yan. Depende kasi yan eh. Kung alam mo kasi may bisita kayo, ba't ka magsusuot ng ganun, di ba? Ngayon, kung kayo lang ng pamilya mo, kahit sabi mo naka-short ka ng pek-pek short, okay lang yun, kayo na naman nakakita. Pag may ibang tao kasi, balot-balutin mo rin naman yung sarili mo, Diyos ko, di ba? Alam mo naman ang mga mata ng lalaki. Konting puti lang. Hindi lang balahibo ang tumatayo dyan, day. Kaya kailangan ingat-ingat ka, lalo na pag yung kakilala kong nakakita ng legs mo ay nakakasilaw. Diyos ko, di ba? Kaya sana po, no? Parang yung kliyente natin Diba? nakarabuan. Nakakaloka din yung kasi mga babae ito eh. Babaero din. Oh. Nakita si Mads, nakulsa na dapat. Nakulsa na dapat. Napakinggan ang asawa niya rito. Pinagalitan ko yun. Sinabi ko, tigilan mo di asawa yun. Diba? Gusto niya matikman si Mads. Sabi niya, yun nga ang masarap. Yung daw Naku anong klase yun? Ewan ko sa inyo. Anyway, mabalik po tayo sa ika-4 na liyam. Ito po mula kay Arturo. Yan, ng Rizal. Dear Castigadora, ako po si Arturo. Hindi, sa totoo lang ganito eh. Ang susunod na dyan na episode. Okay. Kasi nag-radio kami sa DWWD Air Force Radio at saka sa DCRA. Ang mga sumusulat sa amin dyan, karamihan militar. Sa loob ng Camp Aguinaldo. Syempre, ang style nila, para hindi malata, bibigay nila yung history nila, pero iibahin ang pangalan. Yung mga... Babaguhin na lang natin. Hindi siya nakakauwi eh. Irekwento niya yung nangyari sa asawa niya, hindi naman niya pwedeng basta hiwalayan kasi nga, yung mga anak nila.
Pagka inabot na sa yung sobre, ando na yung budget. Oo. Eh, wala tayo sa DWW Armed Forces Radio. Diba? Puro mga sundalo naman sumusulat doon. Kawawa mga sundalo. Oo. Hindi, alam, Yung mga asawa alam, nila nagliliwaliw. Oo, lalo. Siyempre, alam mo, buong-buong mga sahod ng mga tayo ni sundalo. Captain Maglikmot? Oo. Ay, iba naman ang kwento niyan. Oo, biro mo Diyos ko, lalaki pagdating sa club. Diyos ko. Biro mo sabi sa akin, Nagwalwal. Master, ikaw muna ang bantay dito. Opo, Akala ko lalaki. Ikaw muna, sabi niya sa akin. Nakakaloka din si Seth. Mamaya, magbihis ka. Oo, di ba? Aalis tayo. Oo, di Di ba? sumama kami. Diyos Po, dyan, ko. sumama ako. Dinala ko nun sa... Mga lalaki. Nakita ko mga lalaki. Gwapo, nagsasasayaw. Naglalagay ng pera. Correct. Tamantalang ang sungit-sungit sa kampo. Kaya pag... Pagdating doon, ang tao. Straight. Yung pala, pag hiyaw ng hiyaw doon. Sigaw ng sigaw. Palibasa nalalagyan ako. Kaya to, Diba? wala to. Kiss. Oo. Kaya kayo, huwag kayo magtitiwala sa malalaki ang katawan. Malambot pa ang katawan niya sa mga babae, day. O, anyway, ang ating susunod na liyan mula kay Arturo ng Rizal. Dear Castigadora, ako po si Arturo. Dati po akong sundalo. At naging tanod din po ako dito sa bayan po ng Rizal na hindi ko na po babanggitin. Iba't ibang klaseng relasyon po ang aking nakarelasyon, Castigadora, dahil hindi ko po mahanap ang hinahanap ko sa dati ko pong namatay na asawa. Dahil bukod sa maalaga po siya sa bahay at sa akin bilang asawa ay magaling pa po sa kama. Weakness ko po talaga, Castigadora, ang magaling gumiling sa kama. Kasi po, yun po yung nagbibigay po sa akin ng kalakasan sa katawan ko. Yung magaling sa kama. Hindi lang po ako sa magaling ako, kailangan magaling din po siya. Para nga daw po sa tugtog na kung ano po ang sayaw, yun po yung tugtog. Kaya ang dami ko pong nakarelasyon, hindi ko po kasi mahagi-hagi lang. Anong gusto niya? Sasayaw? Alangan naman cha-cha, gagawin natin agogo. Oo, parang gano'n. Okay. Parang gano'n. Go. Kaya naghahanap po ako ng mga kasamang babae na katulad din po ng aking asawa. Kung totoo kasi hindi ko na humabilang Castigadora ang mga naging babae ko. Pero hanggang sa kasalukuyan pa rin po, patuloy pa rin po akong naghahanap ng babaeng magaling sa kama. Meron po ba kayong i-recommenda? Ano ba yun? Wala. Sana po sa pamamagitan po ng programa ninyo, Ginagalitan ko yan si Sir, mabigyan niyo po ako ng katwiran. Tama po ba itong mga ginagawa ko? Kasi matanda na rin po ako. Gusto ko na rin po magkaroon ng makakasama sa Hindi buhay. matanda mo, ano lang siya, pero hindi pa siya retired. Okay, makakasama sa buhay. Sana po sa pamamagitan po ng programa niyo, makakilala po ako at mag-interest pa po sa akin. Lubos na gumagalang Arturo ng Rizal. Take it away, Castigadora. Alam mo, Sir, natutuwa naman ako sa alam. Ano ba ito? Mahirap ka na makakuha ng katulong. Alam mo, pinakamaganda niyan. Dahil gusto mo yung namayapa mong asawa, makagaya niya. Nakatunggali. Diba yun ang alam mo? Alam mo, nakukuha lang yan sa isang mababang lipad. Maraming alam kasing mababang lipad eh. Maraming lumalapit sa amin. Helicopter? At saka yung mga sumusulat, na yung iba naman iwalay sa asawa. Ay, mayroon tayo pakikilala dyan. Expert yun. Huwag muna dahil baka Hindi, mamaya lalaki rin para mabigyan din siya ng magandang Hindi, idea. ang gusto niya, babae naman para naman. Yun na nga, makakasama nga niya. Pero yung mga style ba, yan. Ah. Papakilala ko sa iyo, Diyos ko. Ngayon, Para ano? maganda niyan, huwag ka na muna maghanap. Oo, darating naman yan eh. Ko pa, meron akong kaibigan Darating na naman ganyan. yan. Yung sinasabi mo sa sulat, di ba nagkausap naman tayo? Naku, baka mas magaling pa sa kiniwento mo. Ay, ganun. Maaring yun, pakasalan mo na. Total namatay na yung kasama mo. Hindi, yun nga gusto niya makakasama niya Yun sa nga. buhay. Makakasama mo, kaya lang patinuin mo. Ayun lang. Dahil diba? yun, Ikaw rin magdadala. sumulat lang din sa amin yan, pero alam ko, parang hanggang ngayon, lalakera pa rin. Yun lang. Yun lang mahirap. Pero kapag kayo ang nagkatuluyan, sir, niyan, pagka sumulat sa akin yan, para mabigyan natin ng tamang batas yan para sa'yo, mag-uusap kami na magpaktino sa'yo. Titignan natin. Sir, ang gawin mo, di kayo mo ng dalawa, di ikwento mo na lang sa akin, o ikwento ng babae. Yung bang gusto mo, nangyari ba sa inyo yung dalawa? Aray ko. Naku, Ganun alam lang siya. yun, sir. Pero i-question mark ko kasi hindi mo pwedeng tuldukan ka agad eh. Ganun. Diba? Kasi nagpapahanap ka pa eh. Tignan mo muna yung sumulat sa amin. Kinontak ko na yun. Titignan natin para magkita kayo.
Ay, kung Pag kailangan ko nagkita kayo, kasi si Sir may pera naman. Ito naman babae, na dalahira, may pera din. Ay, mo pala, hindi pala sila may Hindi na pera. sila magkakahingian ng pera. Oo, wala Pareha nang silang ano. gumastos. Hindi na sila maghahanap. Isa Atin lang ang nila. hahanapin nila. Oo. Di ba? Yun talagang Kasi ang pagmamahal. hinahanap nila yung kaligayahan nilang wala sa lugar. Ano ba naman? Ano ba klaseng kaligayahan yan? Diyos ko naman. Para sa akin, Alam wala nyo, sa lugar yun eh. yung kaligayahan ninyo, marami pa pwede mag-travel ka. Kung may ganun ka naman kakayanan, punta ka ng Hong Kong, Hindi, punta ka ng maganda yung Disneyland. Talagang kayo na, hindi yung paiba-iba. Naku, Diyos. Yung kakilala ko ngayon, ang gusto ganun, paiba-iba eh. Di ba? baka Sabi nga gusto nila, ni Sir yan. kung araw-araw adobo, nakakasawa naman, di ba? Dito may gano'n, apritada, kaldereta, o di ba? Pusit, adobong pusit sa gata. Anong tawag dun ni Mads dito sa kinakain natin? O di ba? Pakinggan. Pastel, o di ba? Pakinggan natin ang pastel. Parang tumino. Alam mo, Sir Arturo, pag pinakilala ko na yung publisher ko, expert Sir, to sa lahat ng mag-gusto ka na bagay. lang para Oo, mabuti tipid pa. pa. Marami kang, alam mo, yung mga magaganda yung mga ano natin. Titino ang mga babae. Oo. Matino. Tapos sa kanya, puro matitino. Ka, di pakasalan mo agad. Kasi ganun lang yan eh. Alam mo yung pag-ibig. Oo Hindi nga. naman kailangan ipilit yan. Talagang dumarating Kaya nga yan. eh. Talagang sa itaas ang nagbibigay niya kung sino yung kapalaran mo. Correct. O, di ba? Baka hindi mo pa talaga kapalat kasi hinahanap, wag mong hanapin, antayin mo lang talagang dumating sa'yo. Malay mo, nandyan lang yan sa kapitbahay mo, di ba? Hindi mo napapansin. Pag lingon mo, siya na yun. itong pakikilala ko. Eh, kasi, Yung kliyente natin. baka mamaya, nako, di ba? Alam mo, sa dami ng mga nakarelasyon mo, iwasan mo rin yung magkasakit. Kung sana Oo, kung yan. pinapatulan mo. Hindi, maingat naman daw siya. Eh, walang maingat pa, nagkasakit Kasi ka mga dahil. babae, di ba tayo nagpapa-pops meal? Ano Ako naman siya yan sa kan- nagpapa-pops meal niya Ay, kasi bongga. lalaki. Saan? Saan banda? Sa ilong? Saan banda yan? Asmin. Ay, ipaalam mo, ibulong mo sa akin yan, ibubulong ko yan sa kakilala ko. Kasi ang dami na naging anak nyo, kala ko, papapsmir mo talaga yun. Diyos ko, ituro mo sa akin, para ibibigay ko, Kaya lang, i-commenda pagka ko. nagpa-pops meal ka, madali na magbuntis. Ayun lang, oo. Totoo yan kasi pag nalinis kasi ng pap smear, talagang mabilis talagang makakaano ng similya. Eh kung gusto mo na magkaroon ng pamilya, o di ba? Kaya, malay mo nga. Eh, okay lang Kasi naman yun, malaki na yung anak Arturo. niya, binata na eh. Kaya, sabihin, maaga pa na byuda. Oo. Ay, na byudo. Ay, naku. Ang gusto niya, ang hinahanap niya, namatay nga niyang asawa. Ay, Dahil naku, mahirap. magaling daw. Mahirap. Ano yung bababa yung asawa mo, reincarnation, para mabuhay. Anyway, Arturo, good luck na lang sa susunod mong liham, ano. Sana makahanap mo na yung kapalad mo. Susunod nating Correct. kwento mula po na galing sa Bulacan kay Daisy. Dear Castigadora, tawagin na lamang po ninyo akong Daisy o isang bulaklak. Ako po ay nagtrabaho rin po minsan sa isang government pero nag-retired po ako ng maaga dahil nakapag-asawa nga po ako. Mula po na naging asawa ko ito ay lagi na lamang po akong nasa bahay at nakakalabas lamang po ako, Castigadora, kapag bibigyan po na niya ako ng pambili o allowance po ng aming pamilya. Dahil hindi naman po ako palalabas ng bahay, Castigadora, nang minsan nakalabas po ako ng bahay na wala sa schedule, may nagbigay hatid po sa akin ng aking asawa daw po ay may kinakasamang iba. Hindi man po ako maniwala dahil umuwi naman po araw-araw ang aking asawa at okay naman po ang sustento sa akin. Kaya po minsan sinundan ko po ang aking asawa at doon ko nga po natuklasan na may iba pa po siyang pamilya. Hindi ko po inaway o sinugod yung ikalawang pamilya niya. Sa halip po, nagmasid po muna ako kung ano po ba talaga ang plano niya. Kumbaga, kinaibigan ko po, Castigadora, yung ikalawang pamilya po ng asawa ko. At nalaman ko po sa kanya na nagpanggap po palang binata ang asawa ko. Kaya naman po, napamahal po itong naging ikalawang asawa po ng aking asawa. Mabait naman po ang babae, kaya napalapit din po ako. Pero nalaman ko po sa babae na to, dahil kaibigan ko nga po, Castigadora, na hinihingi po niya sa asawa ko na iwanan na daw po yung unang asawa. Pero ang sagot naman po daw ng asawa ko ay hindi ko po maaaring iwan ng aking asawa dahil mahal na mahal ko po ito kahit na nagkaroon ako ng relasyon sa iba. Kaya parang nasaktan daw po siya, balak po niyang iwanan ng mister ko. Sa makatuwid, Castigadora, hindi na po ako mahihirapan pang maalis sa buhay namin. Pero naaawa din po ako sa kanya dahil biktima rin po ang babaeng ito ng galing ng salita ng aking asawa. Ano po maibigay po ninyong katwiran sa akin? Dapat po mga bulag-bulagan ako o bukihin ko na po, na tinuring ko na pong kaibigan ng kabit po ng aking asawa. Nawa sa pamamagitan po ng inyong programa, mabigyan po ninyo ng
katwiran. Lubos na gumagalang Daisy ng Bulacan. Take it away, Castigadora. Pwede ba, Daisy? Bulaklak nga, di ba? Ang banga-banga. Pwede ba yun niliham mo? Di ba sinabi ko sa'yo? Pahabain na lang natin sa susunod na Sabado. Kasi Napagod ka. naaawang ako sa mga ano. Alam mo kung pagbibigyan na naman kita, puno ka hindi na uulit. Hindi ko nagagawin. Hindi na, hanggang kailan. Ayun nga. Kasi ayoko naman na mukhang pera ako. Diba? Diba sinabi ko sa'yo, kung maaari ka, hindi ko dapat yan i-ere. Isipin mo munang mabuti, kailangan yung lalaking gustong-gusto ka, yun na lang ang pakisamahan mo. Huwag ka nang kumuha ng iba. Ngayon, kung hindi ka patitino, Sabado na lang tayo magkita at magbabayad ka na naman. Visit. Right ko. Ayan, Daisy, Matigas ang narinig ulo mo, ko, ano? So, antayin mo na lang, antayin namin, susunod na ikalawang liham mo kung ano mabibigay sa'yo. Kasi ang gulo-gulo mo rin. Ako, nagugulan din ako sa sulat mo, eh. Inayos ko na lang nga yung sulat mo, eh. Next letter po natin. Dear Castigadora, ako po si Joey. Isa po akong call center. At sa call center po ay marami po akong iba't ibang klaseng kaibigan. Kaya kanya-kanyang bisyo rin po dahil malaki nga po ang sahod. Lahat po ng mga bagay na gusto po ay nangyayari dahil nga po sa trabaho po namin, lalo na pag overtime, kaya mas malaki po ang nakukuha namin kada buwan o tuwing 15 o katapusan. Kaya naman po kahit na anong klaseng bisyo po ay nagagawa po namin, Castigadora. Sa katunayan nga po, nakakalimutan ko na rin magbigay ng tulong sa pamilya ko dahil nga po sa mga kaibigang nasamahan ko na pasyal dito, pasyal doon, inom dito, inom doon. Kaya nagagawa ko po yun dahil nga po sa laki nga po ng kinikita ko. Kaya po minsan napag-isip-isip ko nga po nang puntahan po ako ng aking magulang sa aking tinitirahan at po nakausapin po ako at humingi na rin po ng sustento. Ano po ba ang nangyayari na daw po sa akin? Na dating nagbibigay daw po ako, ngayon hindi na po ako nagbibigay. At nababalitaan daw po niya sa mga kasamahan ko sa trabaho na kung saan-saan daw po ako nakakarating. Pero pagdating daw po sa pamilya ay laging wala daw po daw siyang pera. Kaya ano pong gagawin ko, Castigadora? Dapat po bang ipagtapat sa mga magulang ko na ano po ako sa bisyo? Nalulun po ako sa bisyo. Hindi ko po maiwasan dahil nandito na po ako sa kalakalan ng pagtatrabaho po na lahat po open sa lahat. Pera, bisyo, inom, kahit na ano po. Kaya sa pamamagitan po ng inyong programa, minsan napanood ko po, ay mabigyan po ninyo ng katwiran. Kung meron po pong katwiran ang aking problema, sana po matulungan po ninyo ako. Call center niya. Call center, si Joey. Call center. Si Joey. Puno palabas ang pera. Oo, kasi malaki ang kitaan Hindi talaga kayo dyan eh. marunong mag-alaga. Yun, ang tamang ano. Alam mo, kung ganyan na Dami. maiging trabaho mo, malakas kang kumita. Mm-mm. Sa akin nga, nakakapagbayad ka. Kung ako sa'yo, alagaan mo magulang mo. Kung hindi ka rin lang makakatulong sa pamilya mo, ako mismo ang magsasalita kay Meta. Hindi mo ba alam si Meta? Kung sino? Yan ang may-ari ng Conrad. Yan ang nagpapasahod sa inyo. Baka hindi mo alam. Kaya kitang ipatanggal yan. Bakit trabaho ba siya kay Meta? Oo, nandyan siya eh. Sahod. Kung ganyan rin lang, ang sahod mo parang baliwala lang sa'yo. Sige lang. Sige lang ng sige. Dapat mag-ipon ka Tapos, habang bata ka pa, Joey. Ang mangyayari dyan, pupunta ng magulang mo, hindi mo man lang maibigay. Ano yung pinaglalakad mo? Walang pera. Pa naman kako. Maling mga nasamahan niyang kaibigan. Kasi nga, diyan kasi payabangan sila. Yan sa mga FB yan. Payabangan, lalo na yung mga nag-aano na mga benta-bentang peke. Pag nakaloko sila ng tao, kala mo totoo, kinabukasan, ang katawan mo, nangangati na. Yun lang nga. Diba? Ang totoo lang dyan, para sa akin, ang TikTok. Ako, marami akong reklamo dyan. Kung tutuusin, hindi ko pa lang kami nagkikita ni Meta dahil hinihintay ko matuloy yung event namin kay Queen. Alam mo yan. Kung tutuusin. Pag yan ka ako, hindi ka pa tumino,
patatanggal kita. May mga record ka rin sa amin. Kasi sa FB talaga, hindi na dapat talaga, FB, at saka karamihan din sa TikTok, marami nang gumagaya sa dyan. TikTok, okay pa rin kahit paano. Minsan lang ako nabudol din, isang beses lang. Masyado ng yung parang baliwala sa kanila yung pera. Sinabi mo naman ng pera, di ba? Tapos sabi niyo, naghihirap ang Hindi, pagka Pilipinas. dito, ang reklamo mo na sa akin, puno ganyan. Pagka na-involved na ang magulang kasi, para sa akin, hindi kita kakampihan. Kasi magulang mo yun sabi nga nila, hanggat nabubuhay ang magulang, may kinikita ka naman ng maayos, unahin mo. Nag-ipon ka, wala ka pa naman batang pamilya Kumbaga parang... Wala, binata pa lang siya. Tama-tama. Naloloko ka sa mga ganyang mga barka-barkada. Barka-barkada. Nakita mo may namatay ng vlogger? Baka hindi nyo alam yan. Hindi nyo nararamdaman yan. Hindi nyo nararamdaman dahil sa kakamal kayo ng pera. Wala namang mga ang anin mo. Ang pera nyo, malapit na ang Pasko. Tulungan mo yung nanay mo, makakaawa. Nabili sa akin yan ng nanay Master, kapag halimbawa na iniring niyo sa anak ko, papupuntahin ko nga yung nanay mo sa akin at iyahatid ko yan dyan sa FB, hihiyain kita. Pag hindi ka nakipagkita ng maayos, masisan tayo magkita, kasama ko nanay mo. Windang ka rin habang kumikita ka pa, Joey. Kasi alam mo yung pera. May mga kapatid pa to Pag-aralin mo yung mga dapat para hindi yung habang panahon ikaw ang tumutulong. Pag-aralin mo yung may kakayanan na mag-aral, makatapos man lang ng high school yan. Ito masyadong pasaway. Diba? Sayang oportunidad yan Kasi ang hirap dito, mga kinukuha niya yung mga teenager. Kasi maraming matatalino kasi. Mga IT kasi mabilis talaga ang dyan, ang kaso trabaho. nga kapag nasusulang ka na, nawawala na yung trabaho nilang ganun. Kaya nga sa tao pa rin. Pera. Sige lang. Tapos sabihin niyo, naghihirap ang Pilipinas, kung ganyan kumikita, tapos kung saan kayo nakakarating. Di ba? Basta tulungan mo muna yung nanay mo. Para kahit paano, habang may kakayanan ka pa, kasi pag dumating yung araw na mahirap pag na-hospital niya, mas malaking gastusin pa. Magagalit siya sa taas, inaabuso mo yung... Minsan lang yung ipon ka, bili ka ng sasakyan, bahay. Wala nga ito, maski motor Hindi nga, habang Nagtatansi lang daw ito, nag-grab. Tinan mo, magkano binabayad mo sa Grab? Malayo malapit, napakamahal ng Grab. Tapos sa nanay niya, galit pa siya pag nagbigay ng 100. Tinan mo, mantala kung gumastos ka na sa mga tropa mo ng libo-libo, parang wala lang. Diba? Minsan, gamitin din natin yung mga sources natin sa mas kaaya-aya habang may pagkakataon pa, magaganda trabaho ninyo. Kasi pag dumating yung malang trabaho na hinto, sino tutulong sa'yo? Buti kung may naipong ka. Tapos saka kalalapit sa magulang mo. Wala namang mga pera yan. Lahat ng pautang ni Tatay Lakay. Chuwa Tayle, Hindi ko naman sinasabi na... Pag si Tatay na, alam na kagad ng mga tao, si Chuwa Tayle. Chuwa Tayle, buti ko nakapanumpa na. At ikaw ang king sa buong bansa. Pwede mo na yung mag-positive critica. Lahat yan. Lilimasin natin. Ano nangyayari lahat ng mga pinagamit mong pera, SM, maningil ka na. Yan. Maningil ka na. Na tayo. Sinabihan ko ng SM, mga sa akin, Trinoma, lahat yan. Magbabayad kayo kay Queen and King. Baka kahalayo. Iba pa rin talaga yung yung talagang may sources ka. Kasi sa panahon nga ngayon, di ba, bago-bago po ang weather natin. Ako, mas dapat talaga nag-iipon niya kasi parang inaano nila kasi ito si BBM. Parating may balitang, di kaya, dapat ang November, tapos na tayo Eto na naman, di magdi-December na naman tayo. Ano ba yan? Kasi ang problema kasi dyan, hawak na nila ang salapi, naiintarap pa, gusto mo maglabas ng sponsor sa kanila. Pag nakarinig yan ng ganito, ganyan, kaya nga, iwasan na ang dami ng bisita ni... Dami na. General. Alam mo, sa cabinet nauubos din yung hawak kung mga dapat talaga mabayaran talaga. Unahan nyo ng bayaran yung venue. At pagkatapos bayaran kami sa mga balanse. Yun lang naman yan Napakaganda yan. Tapos na. Ano kasi, ba yan? paano tayo makakatulong mismo sa taong bayan? Paano natin sila yung bigas, may kausap ako, may kausap kung din kayo. Kung mismo nga sa amin, hindi pala kakatapos. Sa mga tao. Diba? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, sa mga ganyang pagkakataon, unahin niyo yung talagang obligasyon. Kasi madali lang naman Sa atin, madali siguro sabihin, mahirap mga gawin. Kasi nga, dahil hindi nyo naman sinusunod talaga yung mga dapat gawin. Hindi pa kami nagkakausap talaga ni Queen. Kailangan mag-meeting nga muna tayo. Yan talagang Kailan pa tayo mag-meeting?
Kasi maski busy ako, bibigyan ko ng oras yan. Gusto mo sa bahay na alam mo na may bahay ko. Dahil nagda-dialogue ko na ganyan, tuwan-tuwa na naman yung mga manunood na Wala naman naman, yan. hindi naman nila alam ang ano Alam mo ko. naman mga yun. Basta yan, may pag-uusap po dyan. Kaya nga po sinasabi namin, mahirap pong maintindihan, nasa sa mga tao na lang po yan. Kasi kami, kung sa pasensya lang, talagang matatalo po yung pasensya sa bakery. Kami na ho yung pinakamahabang pasensya talaga. Dahil pag kami naman, pag sinabihan naman namin na gano'n, doon lang kami nakatoka sa sinabi, hindi na kami nag-second opinion pa. Kasi minsan kaya nagiging magulo. Pag naikisaw-saw pa tayo sa problema, wala kaming pakailan doon sa problema nila. Basta ang pinoproblema naman, yung problema nila sa amin, yun ang ayusin nila. Ako wala akong pakialam kung ano ang problema nila King and Queen. O anong problema nila doon? Ang problema Tapos ko, yun. yung obligasyon. Ayun, yun lang naman yan eh. Kay General Diazo, General, kamusta ka yan? Busy-busy si General. Parang bigay ng bigas, ng ano, o di ba nakikita ko? Hindi, yan naman talaga ang ano ng IPC. Hindi, yan naman ang ano eh. Oo. Marami naman sa... Talagang, yan talaga yung sources talaga ng IPC, yung humanitary. Yan ang sinasabi ko nga sa inyo eh. Sa isang pagtulong nga sa ating inang bayan, kung talagang gusto, walang politiko dyan. Basta talagang, alam ko, binaha din yan eh. Binaha din yung Bulacan pa. Oo, napakababaw lang ng Del Monte, Bulacan. Malailog na nga yan, kung tutuusin eh. Diyan na sa Purview, sa Regalado. Hindi binaha yung hawak kong lupa ron. Ay, mataas yata yun Mataas eh. yun, Ewan ko yung lang doon. KPN. Sana nga binahanan ng yung mga lintik na Rodriguez doon eh. Inanod na yung mga lintik na yun. Yun dapat ang unang nawas. Yung mga ano doon. Dahil pinakatayo na ng mga Rodriguez yun eh. Kung talagang yayanigin ng Bulacan, mauna na yung lupa Ako mo. sa event, natapos ko lang itong proyekto ko. Naku, yung Umanda kayo dyan. Totoo na yung mga land grabber na yan. Naku, ibang klase talaga yan. Kahit Lahat yan, antitigas ang ipakukulong ko kayong mukha. lahat. Sa akin na kung talagang sa pasaway Bulacan, kayo. nawa nga, inanod na nga yung kaipian para yung mga lintik na mga land grabber dyan eh, para na silang basang sisiw dyan eh. Hindi, alam ko mataas kasing lugar yun eh. Kaya nga yung... KPN, along the highway. Oo, kaya, di ba sila sabi nga doon ng mga nabigyan natin ng duwa, ilang bagyo na ang dumaan sa Pilipinas o sa Bulacan. Pero never pa silang naawanan ng tubig doon. Maganda ang pagkakaano doon eh. Pagkakaayos ng... Saka maganda magpalakad dyan si Governor, Hindi, bago lang naman Governor si Daniel eh. Hindi nila... Ngayon pa lang naman eh. Nagnakaw sila dyan, pero... Ngayon lang naman... Ngayon lang naman bumagyo ng ganyan yan dahil natuklasan. Pero yung mga panahon dating nakaupo niya si Robles, yung dating congressman, wala pa naman ganyang grabing ngayon lang ganung katindi nga. Ngayon lang talaga dumating yung sobrang pagbaha. Wala naman eh, dahil ngayon nga nagkabukigan. Nakita nyo kung hindi nga yan, hindi bumagyo ng ganyan at di natuklasan niya na may sumigaw. Ilang pangyam yan? Marami pa akong liham. Gabasa ka ba ng liham? Anong oras na? Malapit na tayo? 7 na minuto na lang, kaya nagkukomentaro na tayo eh. Mga kaibigan, yung mga liham niyo po, nakailan ba tayo ngayon? Parang 5. 5 lang ano? Si Joey, si Kasi Arturo, ngayon, may si inaasikaso kasi akong mahalaga. Kapag halimbawa ito'y na-close ko itong mahalagang to, ano ba ngayong araw? Sabado. Titignan natin sa Martes hanggang Miyerkules, ha? Tatapusin namin yan, marami pa eh. Hindi ko na nga po lahat binawasan ko na yung mga liham ninyo. Natapusin natin. Yan talagang akala ko ngayon matatapos. Hindi kayo tapusin yan, Master. Susunod, baka Miyerkules, tapos Sabado. Basta kailangan makakuha tayo ng araw sa loob ng 1 linggo. Hindi matapos sa dami. Hindi ko na nga nabuksan yung ibang dumating ka. Hindi, nakita ko nga eh. Alam ko yan. Kasi kung bubuksan ko Di ba wala ng 20 na bawasan na? Nabawasan na siya. Pero may mga dumating, makakapal. Sabi, babasahin ko muna, i-edit muna yun. Para pagdating dito. Basta yung mga nagawa na, yun muna unahin namin. Ayun yung naano ko, dala ko nga. Basta yung mga binigyan ko ng katwira ng ano ko sa inyo. Yan si yung isa dyan, Vicky at saka sumunod si kayo. Hindi, teka Maximo. muna, itong sumunod kayo. Magbigay ka sa magulang mo para mawala ka na rin sa listahan namin. Si Joey. Basta tumulong ka na lang sa nanay mo. Si Joey Si Vicky, yan, patuloy pa rin yan. Kasi nakikipag-coordinate ang spiritual niya sa temple. Ayun lang. Kaya hindi pwedeng basta mabitawan ang kay Maximo. Dahil yan, pwedeng mabitawan yan basta. Nasa sa kanila naman yun eh. Siyempre, sila pa rin naman ang masusunod. Tayo, taga-katwiran lang. Hanggat kayo ay sumusunod sa akin, madaling matapos ang liham. Ngayon, kung kayo ang masusunod, maski mali, hindi ko natatapusin yan. Kayo pang magbabayad sa akin ng damage.
Naintindihan nyo? Sumunod kayo ng sangayon. Dahil isa lang naman ang Diyos natin. Kung hindi kayo marunong humingi ng paumanhid sa Kanya, o humingi ng tulong, gaya na sinasabi ko sa inyo, ay baliwala lang lahat. Siyempre, wala naman silbi. Mingi pa kayo ng katwiran, hindi naman kayo sumusunod. Napakasimple basta na nga. laging manalangin. Kaya nga, di ba? Kung ano yung sinabi ko, sundin lang. Ang bilis niya pag sumusunod, yung mga iba sumunod sa akin. Ang bilis, magaganda na nga iba ng buhay, nadaig pa ako eh. Di ba? Eh sila naman lang talagang Alam mo, kung susunod lang talaga sila, madali Kasi lang ang naman inaan talaga. nila, yung init ng katawan, sandali lang yan eh. Alam mo kung ako sa inyo, lalaking babaero, mag-masturbate ka na lang. Babae na lalakero, ganon din ang gawin mo. Ano ba yun? Meron bang babae nagmamasturbate? Hindi ko alam. Meron bang ganon, Max? Hindi ko alam yun. Alam ko sa lalaki Kasi lang. karamihan na William sa amin, parang sila may init. Siya pa talaga yung tinanong mo. Hindi nga, meron bang babaeng nagmamasturbate? Dapat ganun na lang ang gawin yung mga inayo pa kayo, ano kayo ng Siya pa daga. talaga yung tinanong mo. Alam mo naman ibang expert niya. Aray ko. Eh si Princess ko ilang beses na nagkaroon ng menstruation yan eh. Hindi nga kumaharot-harot yan eh. Napakasuplada niyan eh. Mo hayop pa yan ha. Ay, Ano naku, yung Diyos mga ko. init ng katawan nyo? Napakati nyo. Diyos ko. Maligo na lang kayo ng malamig na Gumamit tubig. kasi kayo ng mga ng mga disinfected na sabon, di ba marami namang mabibili niya. Kasi, alam niyo, ewan ko pa naman sa kanila, para bang, pag kayo nagkasakit, alam mo wala pang nadidiscover yung sakit sa mga ganyan. Wala pang pumasok na. Wala pang gamot, kaya dapat Ang mag-ingat tawag po ito, tayo. anong tawag doon sa... Ang tawag Diyos ko, ano tawag doon sa... makamundo kayo. Bakterya. O, di ba? Oh, di ba yung sperm? Dahil pa ang Yung virus sperm, niya. halimbawa, Sila gumamit yung lalaki sa kabila. Yung uhog ko lumalabas. Tapos gumamit na naman sa kabila, di yung sperm naghalong-halo na. Ay, nako. Yung Yung sipon ko po ang mga kababayan. Alam mo, tulo po talaga. Kailan tuyo ang sipon ko? Bigla akong tumulo. Alam ko. Sa init. Sa init mo naramdaman ko. Kasi hindi ko sinasabi ni Master na alam ko sa lalaki lang yun, bakit kayo sa babae? Tumutulo po talaga ang uhog ko. Diyos ko. Totoo lang po, masyadong di ba? Year of the horse pa naman tayo, kaya abang-abang po kayo. Pag sinipa po kayo ng katotohanan, Diyos ko, ayoko pong masipa. Totoo lang, kaya ngayon lang, yung mga... Ingat kayo sa... Yung mga sumusulat sa amin na hanggat maaari pipiliin ko na nga lang kahit malaki-laki yung budget, hindi ko na sinasabi kay Mas. Kasi masyadong notorious yung mga kwento ninyo na hindi pwedeng basta matatalo ang remate o bulgar sa inyo eh. Hindi tatanggapin Dati kasi iba dyan. Binawasan ko na lang eh. Remate, di ba? Oo Sumusulat nga. tayo sa remate. Diba kinukwento lahat kung paano sila masiyahan. Talaga Siyempre, paano ginagawa. sa ganitong live broadcast, hindi natin pwedeng na pinasok. Hindi Mahaba pwede yun, di ba? Dito parang buod na lang na yung kwento ng istorya nyo, kung paano kayo nagmahalan. Yung mga ganun lang ang pwede natin itapin. Hindi natin pwede sabihin yung pinasok sa ganyan, pinasok. Hindi pwede po yung ganun. Hindi po tayo pang remate. Magsasara po ang TTN News. Diba? Ang tagal-tagal na po yan. Baka biglang isa na ni Meta, biglang ikat. Diba? Kaya nga, sana po sa mga kababayan natin, matuto po tayo. Hindi magkasara yung mga ganyan. Kaya, kung gusto, kasi nga, ganun kasi yung dialogue nila, alay, kung ipapakita ko lang po yung original sa inyo, ay mawiwindang po talaga. Kaya ako yung nagkakasakit sa hirap na, bubuksan mo yung sulat, babasahin mo lahat yan, tsaka ako pa lang po yan isusulat. Hindi naman yung actual na dadalhin ko yung sulat dito, bubuksan ko. Kung may mga malalasmado, nasabi ko sa pagbo-broadcast ko, alam ko, pag nadulas pa naman ako, sino po ang ngayon ang kawawa? Kaya sana nga po, matrabaho po yung mga ganito, mas maganda pa yung bumalat ka ng bumalat, kahit 2 oras nyo kaming pagsalitain ko sa kalupaan po pwede. Pero pag mga ganito, mga masiselan na, Kasi kalupaan, Karuben, mula nung pumunta ka sa bahay, kasama mo yung kliyente, yung engineer ka mo, o architect mo yan, na sinasabi niya, o gagawa ng paraan. Bakit hanggang ngayon hindi pa kayo nagpupunta? Panay nakita ko lang na pasyal nyo eh. O pati yung asawa nakikita ko sa FB. Dapat unahin natin, hindi porki na itayo nyo na yung bahay. Pag may humabol dyan,
Pag may humabol dyan, naku. Alam mo yan, pag in-implement niya, wala Matataranta kayong tayo. magagawa. Oo, Lalo matataranta wala kayo. kayong pinangahawakan. Ang hinahawakan nyo, puno peking papel. Huwag nyo nang gawin katulad yung kay, sa kliyente namin kay Pastor na too late na, inampun na lang ng Oo, mga nakita mo, Harlican. too late yan, nagawa Ang pa ng gastos. Ang Abay, mahal ng sana, abogado. ang mahal pa naman po ng abogado ng Maharlikans. Tahasan ko po sinasabi sa inyo yan. Kung wala rin lang kayong kwarta, huwag na kayo maghabol-habol pa. Ay, naku. Iwanan nyo na lang Iwanan yan. nyo na lang yan. Kasi sa abogado pa lang, mamumulubi kayo. Pero, kung talagang gusto nyo ipaglaban ng karapatan nyo, dekada na kayo nakatira dyan, kayo nagpaganda ng bahay nyo, walang halaga. Kahit gumastos kayo ng 200,000. Baliwala sa inyo pero eh. kung paisi-isi baliwala lang yan. kayo, ay naku, Diyos ko, maghinay-hinay po kayo. Kaya lagi niyo po subaybayan ang Kasigadora Latigo dito po sa CSEN News, Filipino News Channel TV. At syempre, binabati po namin yan sa SM San Mateo, si Ma'am Ella. Yan, yung mga talaga at sa Trinoma, Trinoma, dami nag-aantay na naman ngayon. Pupunta po kami dyan, Mr. Uy, after po ng meeting dun po sa Starbucks sa Na magkita tayo doon. Landmark po. Papunta po kami after po ng aming program. Kaya sana po, no, sa mga susunod po na broadcast natin sa Saturday edition po, ay patuloy pa rin po kayong tumutok dito po sa aming program. At syempre, nagpapaalam na po tayo. At syempre, nagpapasalamat po si Princess sa kanyang sponsor po sa pagkain pong Cesar. Kaya kukunin po namin namin. dyan sa Kaya yan. Dadalhin ko po si Princess sa inyo para po doon sa sponsor po ninyo sa kanya. Maraming salamat po. Isang magandang hapon po sa inyo at nawa po kasihan po tayo ng may kapal. Magandang hapon po. Narito ang programa ng Kasigadora Action. Alam mo naman niya, pag Mapanood mo ang pakinggan sa himpilan ng CCN News Philippine News Channel TV 83 tuwing araw ng Sabado alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Ang Kasigadora Action agad o umaaksyon kumakalampag sa mga diwali sa ating ahensya at lalo na sa mga land grabbers na inaangkin ng mga lupain sa mga maralitang walang kaalam-alam sa usaping palupa. Lumapit kayo sa Kasigadora Action agad tungo ang unlad ng ating bansa kapayapaan at sumaatin sumbong ang mga lingkod, pinagsamahan nila